Dr. Jiang, kumusta na ang anak ko? Matandang ginang, mahigit 2 taon nang nakahiga si Senyorito Chen. Ang tiyensang magising siya ay napakaliit na. Ibig bang sabihin, habang buhay na lang na nasa comatose ang anak ko? Madam, huwag po kayong masyadong malungkot. Araw-araw si Senyorito Chen ay umaasa sa mga IV fluids para lang mabuhay, isa na itong himala. Ang grupo ng mga eksperto rito sa ospital ay 24 na oras na nag-aaral ng mga paraan ng paggamot. Subalit, ito ay para lamang pahabain ang buhay ng batang master. Madam, may mga operasyon pa ako. Mauuna na po ako. Mukhang kailangan na nating sumubok ng kahit ano, maghanap ng tao para maging pampaswerte kay Yubay. Sekretarya Qin, ayusin mo ito. Ang pamilyang Song at pamilyang Chen ay may kasalbata mula pa noong bata, ipakasal na sila agad. Opo. Ayaw kong magpakasal. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako papayag. Ma, ang Chen Yubay na iyon ay isang taong nasa comatose lang. Kung magpapakasal ako sa kanya, para na rin akong balo na buhay. Senyor, paano mo matitiis ang ating mahal na anak na ipakasal sa taong nasa comatose? Bakit hindi? Tayo humanap ng iba? Napapalit kay Yaya. Senyor, ang anak ng katulong nating si Ate Kiao ay ayos na ayos. Magandang ideya iyan. Sobrang lakas ng pamilyang Chen at kailangan ng pamilyang Song. Natuparin ang kasunduan. Humanap ng papalit ay mabuti nga. Pero kung malalaman ito, mawawasak ang pamilyang Song. Naku, senyor. Tungkol dito, kung walang magsasabi sa atin, sino ang makakaalam? Sige, Halikayo, ang hamak na babaeng iyan na si Kiao Wanwan. Dalhin niyo rito. Senyor, ano po ang kailangan niyo sa akin? Wanwan, nakikita ko na nagtatrabaho ka araw-araw. Naaawa ako sa iyo, kaya humanap ako para sa iyo ng isang magandang kasal. Ikaw ang papalit kay Shia para pakasalan. Ang panganay na Master Chen, magiging bata na ginang ka ng pamilyang Chen at magtatamasa ng kayamanan. Senyor, hindi po ako magpapakasal. Gusto ko lang habang buhay na makasama ang aking ina. Kiao Wanwan, huwag mong kakalimutan na lumaki ka kasama ang iyong ina. Dito sa pamilyang Song, nang libre sa loob ng maraming taon, mabuti ang turing namin sa iyo. Ngayon, kailangan mong magpakasal, gusto mo man o hindi. Pero, paano kung malaman nila? Ang bagay na ito, dapat ay mamatay na kasama mo. Kung hindi, isipin mo ang kawawa mong ina. Wanwan, saan ka pupunta? Ikakasal na po ako ngayon. Aalagaan ko po ang sarili ko. Ako, Binibining Song, tara na po. Ate Wanwan, huwag nating palampasin ang swerteng oras. ang pamilyang Chen ay talaga namang nasa itaas na pamilya. Napakayaman talaga nila. Tara na. Tuloy na po. Kaya naman pala, ikaw pala ang aking asawa na si Chen Yubay. Sinasabi ko na nga ba, ayaw nilang maging ginang Chen, umiiyak at nagwawala sa kasal dahil pala ang prinsipeng tagapagmana ay nasa comatose pala. Pero itong prinsipeng tagapagmana ay mukhang gwapo naman pala. Mabuti na ring nasa comatose, hindi mo na kailangang magpanggap. Kapag dumating ang araw na pumanaw ka, maari ko na bang manahin ang yaman ng pamilyang Chen? Hindi na rin lugi. Ikaw siguro si Shia, di ba? Kayo po ba ang matandang ginang? Huwag mo na akong tawaging madam dahil pinakasalan mo si Yubay. Mula ngayon, ikaw ay magiging parang tunay na anak ko na.
Ma, Shia, pasensya na at nahihirapan ka. 2 taon ang nakalipas na aksidente sa sasakyan si Yubay at mula noon ay hindi na nagising. Nakahiga lang siya ng eksaktong 2 taon. ma. Sabi nila ang mabuting tao ay pinagpapala. Naniniwala akong si Yubay ay malalagpasan din ang lahat ng ito. Pero umaasa na lang siya sa swero ng eksaktong 2 taon. Sabi ng doktor, ang tsansa na magising si Yubay ay 1% na lang. Pero hindi ka pababayaan ni Ma. Heto ang $100 milyong. Kunin mo ito, gastusin mo kahit saan, sabihan mo lang ako kapag naubos na. $100 milyong? At saka, Shia, ito ang pamana ng aming pamilyang Chen. Ipinagkakatiwala ko na ito sa iyo. Ma, masyadong mahalaga ito. Paano ko ito matatanggap? Sige na, tanggapin mo. Ngayon, ang araw ng kasal nyo ni Yubay, hindi ko na kayo iistorbohin. Napakabait naman ni Madam Chen. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, aalagaan kitang mabuti. Ang aking perpektong asawa. Ngayon ay, oras ko para punasan ka. Hindi ka ba nabaliw? Ayos lang kahit ganoon. Nasa comatose ka naman. Hindi nga. Nasa comatose na siya. 2 taon na puro swero. Pero may abs pa rin. Buti na lang hindi niya kita. Mas mabuting asawang kumatos. Tahimik lang, hindi ako ginagalit, hindi ako inaaway. Asawa, pangako mo sa akin na ikaw ay mananatiling tahimik dito, aalagaan kitang mabuti. Tayo ay mag-pinky swear 100 years na walang bago. Sayang lang. Gwapo talaga siya, kahit hindi siya mayamang anak. Sa showbiz, sisikat din siya. Asawa, good night. Ang pamilyang Chen na to, ano ba talagang nangyayari? Hindi ba napagkasunduan na basta pinakasalan sila ni Shia, ang proyekto sa look ng Qingsui ay mapupunta sa pamilyang Song? Mag-iisang linggo na bakit wala pa ring balita? Senyor, itong si Kiao Wanwan sa atin ay isang mababang katulong lang. Ang mga hamak na katulong na yan ay maraming pakana sa isip. Sa tingin mo, baka may sinabi siyang hindi dapat sa pamilyang Chen? Kapag naglakas loob si Kiao Wanwan, ang pipi niyang ina ay mamatay na lang. Ang pamilyang Chen ay ang pinakamayaman sa Nancheng. Sobrang lakas nila kapag nalaman nila ang tungkol sa substitutong asawa at sinisi tayo. Tapos na ang pamilyang Song. Siya, tawagan mo agad si Kiao Wanwan sa telepono. Tanungin mo siya kung nabuko na ba siya at saka ang proyekto ng pamilyang Song. Ano na ang balita? Sige. Ano yon? Kiao Wanwan, ang asawa mong nasa comatose, ay buhay pa naman siguro? Sinasabi ko sa'yo, kapag nalaman ng pamilyang Chen ang tungkol sa substitutong asawa, ang pipi mong ina ay mamatay na lang. Song Shia. Ginawa ko na ang usapan na maging substitutong asawa. Ano pa ba ang gusto nyo? Hemp. Pinapatanong ni Pa, yung pangako ng pamilyang Chen na proyekto ng playground para sa pamilyang Song, bakit wala pa ring balita? Substitutong asawa ako. Hindi kasangkapan para sa interes nyo. Sa susunod na mga transaksyon, hanapin nyo na lang ang pamilyang Chen. Shia, tingnan mo kung anong dinala ni Ma. Ma, nandito ka na pala.
Kagagaling lang ni Ma sa Fashion Week. Bigay lahat ito ng mga brand. Ito ang bagong labas ng Hermes. At mayroon ding collaboration sa Dior. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Lahat ba ito ay para sa akin? Oo, ang pamilyang Chen natin. Bukod sa maraming pera, wala na kaming iba. Alam kong mula ng pakasalan mo si Yubay. Marami kang tiniis na hirap. Ma, hindi naman po ako nahihirapan. Napakabait talaga ng Shia namin. Bilang ina mo, hinding-hindi kita pababayaan. Ay, oo nga pala, bumili ako ng isang maliit na isla. Kapag natapos na ang mansyon at nakapagtanim na ng mga rosas, babalik tayo roon para tumira ng sandali. Ma, ako, Shia, sabihin mo lang ang gusto mo. Kung ayaw mo ng villa sa isla, sasama ka ni Ma sa sentro para bumili ng mga bahay. Tingnan natin kung may magustuhan ka. talagang inaalagaan ni Madam Chen ang kanyang manugang. Pero, isa lang akong substitutong asawa. Ang kabutihan ni Madam Chen ay para dapat sa iba. Nahihiya akong tanggapin ito. Kung malaman ni Madam Chen ang totoo, tiyak na masasaktan siya. Ma, sa tingin ko ayos na ito. Huwag na po kayong gumastos. Anong gastos? Mabuti ka kasing manugang. Nga pala, si Ginang Gunang Mansyon ng Jinmao ay may tea party ngayon, isasama kita roon. Tea party? Sa susunod, dapat masanay ka na sa mga ganito. Tita Hue, pakuha sa mga katulong ang gown para sa tea party. Sige po, matandang ginang. Ito ay isang antique na gown, may 8,800 at 88 South Sea Diamonds. Shia, gusto mo ba ito? Sobrang magarbo naman ito. 10 henerasyon na ang pamilyang Chen. Kung hindi lang sana nasa comatose si Yubay, napakasaya sana. Hay, huwag na nating pag-usapan yan. Shia, tingnan mo ito mula ito sa Fashion Week. Tinahi ito ng kamay ng master sa loob ng 3 buwan. Gusto mo ba ito? Ma, masyado itong mahalaga. Hindi ito mahalaga. Ikaw ang magiging pinakatanyag. Si Shia ay laging magiging pinakanagniningning na bituin. Sa tingin ko, ang antique na gown na ito ay mas angkop sa iyo. Piliin na natin ito. Opo, sige. Halika na. Yubay, asawa. Ate Lan, nasaan ang asawa ko? Hindi ba't nasa kama lang siya araw-araw? Nasaan siya? Bata na Ginang? Ang batang master po ay... Ano bang nangyari sa kanya? Ma? Patay na ba talaga si Chen Yubay? Kahit hindi pa tayo matagal na magkakilala, dahil sa pagsasama natin araw-araw, may kaunti na rin akong nararamdaman. Patay na ba talaga siya? Ma, Shia, anong nangyayari sa iyo? iniisip ko lang na ang mabubuting tao ay dapat laging ligtas. Pero hindi ko akalain na si Yubay, napakabata pa niya at siya ay... Talagang malalim ang pagmamahal ng aking madam sa akin. Huwag kang malungkot. Hindi pa ako patay. Huwag kang malungkot. Hindi pa ako patay. Bakit ka bumangon? Nakahiga ng 2 taon sa ilalim ng pag-aalaga ni madam. Sa wakas ay nagising na. Ako, Bakit? Nagising ako? Parang hindi ka masaya. Dahil ba nagising ako, kaya ka nadismaya? Madam, ingat! Diyos ko, gising na ang asawa kong nasa comatose. Ibig bang sabihin nito, hindi na ako makakapagsaya? Gusto kong uminom. Ang ganitong bagay, bakit kailangang si... Madam, ang mismong gumawa. Halika, tutulungan kita. Huwag na, ako na lang. Ayos lang. Dahil gising na ako, obligasyon kong maging mabait at maalagang asawa, hindi ba? Ay, bakit hindi ka nag-iingat? Nabulunan ka pa sa tubig? Tutulungan kita. Hindi, bawal maglapit. Ako na lang. Hindi ba't pinunasan ni Madam ang abs ko noon? Nakita mo na ang dibdib ko? Ang mga hindi dapat hawakan ay nagawa mo na lahat. Anong kinatatakutan mo? Ikaw, paano mo nalaman? Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi ako magagalit sa iyo. Hindi kita iinisin. Maliban sa hindi na, pwedeng nakahiga lang. Ang lahat ay gagawin ko para sa iyo bilang isang mabait at maalagang asawa. Seryoso ba?
Paano niya nalaman ito? Pati ba ang pagnanakaw ko ng halik ay alam na rin niya? Bakit namumula ang mukha mo? Mainit ba? Ako, Sa nakikita ko na masaya kayong dalawa, masayang masaya si Ma. Nagimbita ako ng Michelin 3-star chef dito sa bahay. Mamaya, magluluto siya ng masarap. Shia, bakit hindi ka kumakain? Ang mga ito ay galing sa Australia na mga seafood. Yubay, bilis, balatan mo ng hipon si Shia. Sige. Ma, parang hindi tama ito. Kagigising lang ni Yubay. Bakit siya ang magbabalat para sa akin? Pinaliguan pa nga ako ni Madam. Pagbabalat lang naman ito ng hipon. Nakakahiya naman. Nakakahiya talaga. Buka ang bibig. Ako, tapos na ako kumain. Babalik na ako sa kwarto. Yubay, mabuting babae si Shia. Alagang-alaga ka niya, kaya ikaw, dapat mo siyang pahalagahan. Sa tingin ko, gusto lang niya akong mamatay para makuha ang yaman ng pamilyang Chen. Ano bang pinagsasabi mo? Maalam ang sa pagkilala ng tao, hindi kailanman magiging ganoon si Shia, isang babaeng mukhang pera. Ano? Ngayong gabi ba, sa iisang kwarto tayo matutulog? Dati, noong nasa comatose pa ako, hindi ba magkatabi naman tayo? Bakit? Ngayon ba ay gusto mo nang magkahiwalay tayo ng kwarto? Ganito na lang. Sa kama ako matutulog, sa sahig ka na lang. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Nayakap na kita, nahalikan na rin kita. Ngayon magbabait-baitan ka? Kailan ka pa ba talaga nagising? Mula noong may masama kang balak sa akin. Lahat ng sinabi mo, bawat salita, bawat titik, pati ang iyong bawat paghinga sa tenga ko, narinig ko ng malinaw. Wala akong masamang balak. Ako... Huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa iyo, 2 taon kang puro swero lang. Pagdating sa lakas, hindi mo pa ako kaya. Asawa na kita, hindi ba kita pwedeng hawakan? Bakit? Bukod sa gusto mo akong mamatay, ano pa ba ang iyong mga itinatagong lihim? Hindi kita maintindihan sa mga sinasabi mo. Inaantok na ako. Madam, huwag kang kabahan. Ikaw, Oh, look, pupunta ka ba sa madam mo? Ang madam mo ay walang oras para sa iyo. Ha ha ha. Sinong nagsabing hinahanap ko siya? Ang manugang ko ay nagpipinta sa bakuran. Hindi ko akalain na ang manugang na babae ko ay isa palang pintor. Ang mga gawa niya ay mas maganda pa kaysa sa mga exhibit. ma, pakipulot naman ang pinsel ko, hindi ako makabitaw. Salamat po. Walang anuman. Ay, bakit ikaw? Akala ko ay si Ma. Pasensya na. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Bakit kaya 1-1 ang pirma? Sekretarya Qin, tulungan mo akong imbestigahan ang isang taong nagngangalang Kiao 1-1. Sa loob ng 3 minuto, gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sige po, CEO. Aayusin ko na agad. CEO, nahanap ko na. Ang kasalukuyan ninyong asawa ay hindi si Song Shia, kundi si Kiao Wanwan. Kiao 1-1, ang lakas ng loob mong lokohin ako.
Shia, ang lahat ng ito ay mga suite sa city center. Tingnan mo kung may gusto ka. Kung gusto mo ng matatayog, bibilhin natin ang buong block ng mga gusaling ito. Kung gusto mo naman ng sariling villa, tingnan mo, may nagustuhan ka ba rito? O, pati ang mga ocean view. Kung ano ang gusto mo, iyon ang bibilhin natin. Ma, wag na pong gumastos. Maayos naman ang tirahan natin. Shia, tayong mga babae, hindi pwedeng kampante lang sa buhay natin. Bilang may karanasan, ang babae kapag may sariling ari-arian, doon lang magkakaroon ng kumpiyansa. Kung hindi ka pipili, bibilhin ni Ma ang lahat ng mga bahay na ito. Iyon na lang. Ocean View House. Gusto ko ang Ocean View. Sige, iyon na lang Ocean View, Manager. Ihanda ang kontrata. Halika. Sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Yubay, ano man iyan. Pwede bang mamaya na, hayaan mo munang pumirma si Shia. Nasasaktan ako. Kiao Wanwan, Bakit? May gagawin pa ako. Aalis na ako. anong mas mahalaga kaysa rito sa ngayon? Ha? Kiao Wanwan, ang lakas ng loob mo. Nagpapanggap ka pa. Lokong kasal pa talaga ang ginawa mo sa akin. Hindi ako nakipaglokong kasal. Nakipagsabuatan ka sa pamilyang Song. Anong tingin mo kay Chen Yubay? Hindi ganoon iyon. Masyadong tuso ang pamilyang Song, puno ng ambisyon. Kumuha pa ng impostor para lokohin ako. Plano nyo bang magtulungan para pabagsakin ang pamilyang Chen? Hindi ganoon iyon. Ang mako ay katulong sa pamilyang Song. Kapag tatapos ko lang, wala akong kapangyarihan. Wala akong pagpipilian. Nagpapaawa ka ba para kaawaan? Mula nang pumayag kang pakasalan ng isang nasa comatose, alam kong may masama kang balak. Hindi ganoon iyon. Bago ako nagpakasal, hindi ko alam na nasa comatose ka. Matapos mong malaman, araw-araw mo bang hinihintay ang kamatayan ko para makuha ang mana? Akala mo ba hindi ko alam ang plano mo? Hindi ganoon iyon. Sumasagot ka pa? Marami na akong nakitang katulad mo. Hayaan mo na. Kahit ano namang sabihin ko ay mali. Mag-divorce na lang tayo. Hindi ako papayag sa divorce. Ano ba talagang nangyayari? Aamin ka ba? Sasabihin ang totoo o ako ang magsasabi kay Ma? Kiawanwan. Kiao Wanwan. Patawad po. Matandang ginang, Hindi siya si Song Shia. Nagpadala ang pamilyang Song ng peke para lokohin ang pamilyang Chen. Tita Chen, mali po na nagpanggap ako bilang si Song Shia. Makikipagdiborsyo na ako. Ang card na binigay nyo, hindi ko ginalaw ang pera. Ang mga pamana nyo, pati ang mga bag, at ang pera sa card, wala akong kinuha kahit piso. Isasauli ko po ang lahat. Salamat sa pagpapatuloy. Patawad po. Walang magdidiborsyo. Kahit hindi ka anak ng pamilyang Song. Wala akong pakialam dahil sa pagmamahal mo kay Yubay. Ikaw ang manugang na gusto ko. Anong pagmamahal? Isa siyang impostor na naghihintay lang na mamatay ako. Kahit impostor pa siya dahil sa kanya na pumayag magpakasal sa isang nasa comatose, huwag kang maging walang hiya. Kapag iniwan mo siya, huwag mo na akong tawaging Ma. Ang yaman ng pamilyang Chen, wala kang makukuha. Wanwan, huwag kang matakot. Ang batang ito, sanay na laging sinusunod. Ngayong naisahan siya, nagmamaktol lang yan. Huwag mo siyang pansinin. Ma, kasalanan ko po lahat. Handa akong makipagdiborsyo at aalis na. Bakit ka magtitiis? Ipinakasal ka ng pamilyang Song dahil ayaw nilang ipakasal ang anak nila sa isang nasa comatose. Ikaw ang biktima rito. Ma, ako, Naiintindihan ko ang hirap mo. Kasalanan ito ng pamilyang Song, pero ang pagpapakasal mo ay tadhana natin. Sige na, tungkol sa diborsyo, wag mo nang babanggitin. Ito ang gold card ng Hotel Shenghao, binigay ito ng may-ari sa akin. May mga bagong chef doon mula pa sa French royalty. Sige na, isama mo si Wanwan para kumain. Naniniwala lang ako sa nakikita at naririnig ko. Ma, may masama siyang balak. Sinabihan ko na si Sekretarya Qin na papuntahin ang abogado. Kung hindi dahil kay Wanwan, nasa comatose ka pa rin, nakahiga sa kama at umaasa sa swero. Nagising ako dahil malakas ang loob kong mabuhay. Sa babaeng ito, anong kinalaman niya? O, lumalaban ka na? Gusto mong magdiborsyo? Sasabihin ko sa'yo, ako pa rin ang masusunod dito. Ikaw ang walang maiuuwi. Si Wanwan ang magiging tagapagmana. tita, wag po kayong padalos-dalos. Hindi ako nagkakamali sa tao, kung hindi kanya mahal, ako ang mag-aalaga sa'yo. Magdidiborsyo ka pa ba? Hindi ba tayo kakain? Ano pang hinihintay nyo? Ma, hindi na po ako sasama. Sasama na lang po ako sa inyong mamili. Kain. Kung gusto mong makipagdiborsyo,
Gagawa ako ng paraan para makumbinsi ang mamo. Pasensya na sa abalang na idulot ko sa'yo. Gusto mo pa akong saktan? Sige, dito mo ako tamaan. Bitawan mo ako, nasasaktan na ako. Magdiborsyo na tayo. Kapag nagdiborsyo tayo ngayon, magagalit sa akin ang Mako. Mahina ang katawan niya, hindi niya kakayanin ang gulo. O baka naman gusto mo lang akong pakasalan para lokohin ang Mako at makuha ang pamilyang Chen? Hindi totoo yan. Huwag mong isipin na masama ang hangarin ko. Hindi mapagkakatiwalaan ang puso ng tao. Ang mga iniisip mo, alam na alam ko. Ano ba talaga ang balak ni Chen Yubay? Sagutin mo muna ang tawag. Ikaw ang pinakamayaman sa Nancheng. Marami kang ginagawa. Sige na, asikasuhin mo na yan. Huwag mo na akong intindihin. Hintayin mo ako. Ilang libong dolyar ang foie gras na ito. Napakasobra naman ng mahal. Aba, si Kiawanwan pala ito. Bakit hindi mo inaalagaan ang asawa mong nasa comatose at napunta ka pa rito sa Hotel Shenghao sa ganitong klaseng mamahaling restaurant? Anong ginagawa mo rito? Binibining Song. Siya? Kaninong pamilya ito? Isang mayamang dalaga? Ang ganda niya talaga. Nandito ako sa lungsod ng Nancheng, bakit hindi ko pa siya nakita? Kuya Jun, hindi siya isang mayamang dalaga. Siya si Kiawanwan. Anak siya ng katulong namin. Ang nanay niya ay isa ring pipi. Oh, kaya pala siya si Kiawanwan. Ang pumalit sa iyo para pakasalan ang prinsipe ng pamilyang Chen. Siya nga, kung hindi dahil sa akin, habang buhay lang siyang magiging kasambahay. Napakaganda niya, pero magsisilbi lang sa isang nasa comatose. Sayang naman siya. Binibining Song, pakiusap magsalita kayo ng may respeto. Wow, isang kasambahay ng pamilyang Song. Karapat-dapat ba sa respeto ko? Huwag mong isiping dahil nakapag-asawa ka sa pamilyang Chen, ay ginang Chen ka na talaga. Kung hindi dahil sa binigay kong pagkakataon, magiging katulad ka lang ng nanay mong katulong, na tagasilbi lang at tagapagsilbi sa iba. Huwag kang sumobra. Ikaw? Kilala mo ba kung sino si Kuya Jun? Wala akong pakialam kung sino siya. Pero kayo, pinapayuhan ko kayong tumigil na. Tisk-tisk. Akala mo ba talaga ginang Chen ka na? Ang asawa mong nasa comatose, makakabangon ba sa kama para ipagtanggol ka? Hindi natin masasabi. Nakakatawa. Ang isang inutil na 2 taon nang umaasa sa swero, makakabangon pa? Ipakikilala ko sa iyo, si Kuya Jun ay ang senyorito ng pamilyang Ye, ng pinakamalaking grupo ng kalakalan ng bakal at ang susunod na presidente ng Kamara de Komersyo ng Nancheng. Ang asawa ko ay ang pinakamayaman sa Nancheng. At ikaw, anak ka lang ng katulong, huwag mong isiping nakaangat sa buhay dahil lang nakapag-asawa ka sa pamilyang Chen. Ang lakas ng loob mong ibaba ang tawag ko? Ang tapang mo ha? Pinapayuhan ko kayo, umalis na kayo agad. Anak ka lang ng katulong, ilang araw ka pa lang sa pamilyang Chen, pero nandito ka na sa mamahaling resto? Agaw buhay na si Senyorito Chen, baka mapalitan na ang may-ari ng pamilyang Chen. Hahaha, babagsak na ang pamilyang Chen. Maghinay-hinay kayo sa pananalita nyo. Porket nakasal ka sa pamilyang Chen at nagsisilbi sa asawa mong maikli ang buhay. Nakalimutan mo na ba kung sino ka talaga? Maikli ang buhay? Hindi tayo sigurado riyan. Anong hindi sigurado? Naaksidente siya 2 taon ang nakalipas, sabi ng doktor. Ang tsansang magising ay wala pang 1%. Naghanap na ng mga sikat na doktor, pumuti man ang uwak, hinding-hindi na siya magigising pa. Mukha ka ng tao sa suot mo. Mukhang may nakuha ka sa pamilyang Chen. Ang proyekto sa look ng Ching Shui, anong balita? Huwag mong pagalitin si Pa. Ginawa nyo akong substitutong asawa, tapos gusto nyo ang proyekto? Bakit, Binibining Song, mapagpanggap ka ba? Ayaw mong magpakasal, pero gusto mo ang proyekto? At gusto mo pang kunin ko ito? Binibining Song, may bayad na iyan. Kung hindi dahil sa akin, makakapasok ka ba sa marangyang buhay? Wanwan, dahil ikaw ang pumalit sa akin, sa pamilyang Chen, tungkulin mong palaguin ang pamilyang Song. Huwag mong kakalimutan, ang pipi mong ma ay nasa pamilyang Song pa, kaya umayos ka. Tinatakot mo ba ako? Pinilit mo akong maging substitutong asawa, tapos ngayon gusto mo ang proyekto? Bakit? Kayong mayayaman, mahilig ba kayong paglaruan ang buhay ng iba? Tagasilbi lang naman ang tadhana mo, di ba? Ang katulong, walang karapatan sa dignidad. Ganyan talaga ang mga mahihirap. Ang mga hampas lupa, mahilig magsalita tungkol sa dignidad at pangarap.
Muntik ko nang malimutan. Pangarap pala ni Wanwan. Ang maging pintor. Pintor? Mamamatay ka lang sa gutom niyan. Walang mababang trabaho at wala akong ikinahihiya sa ginagawa ko. Naaawa nga ako sa inyo. Dahil sa kabataan nyo, wala man lang kayong kahit anong pangarap. Hindi ko kailangan yan. Wanwan, ang pangarap ay para lang sa inyo. Kapag natupad nyo na iyan, babayaran ko. Ano lang kayo para utusan. At saka, ang mga pintor, sumisikat lang kapag patay na. Ha 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 ha. Mukhang kailangan munang mamatay bago matupad ang pangarap. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Sayang lang ang oras ko sa pakikipag-usap sa inyo. Pero sasabihin ko sa inyo, umalis na kayo rito bago pa kayo magsisi. Ikaw ang dapat lumayas. Waiter, palayasin mo ang katulong na ito. Customer ako rito. Nagbabayad ako, kaya bakit niyo ako palalayasin? Wanwan, ang talas talaga ng dila mo. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Sino ka? Song Shia. Tama. Ako nga si Song Shia, ang panganay na anak ng pamilyang Song. Kaya Wanwan, sino ang lalaking ito? Huwag mong sabihin gamit ang pera ng pamilyang Chen, ay nagbabayad ka ng lalaking umaasa sa babae? Grabe, Song Shia, nakakulam ka ba? Hindi ba talaga ang prinsipe ng pamilyang Chen ay hindi mo pa nakikita? Ano bang pinagsasabi mo? Binibining Song. Anda, hindi mo ba siya kilala? Pamilyar ang lalaking ito. Bakit ko naman kikilalanin ang isang lalaking umaasa sa babae? Ayos ka ha, Kiao Wanwan. Gumagaling ka na talaga. Kailan ka lang kinasal doon sa asawa mong nasa comatose, tapos ngayon niloloko mo na siya at nakikipagkita sa ibang lalaki? Kung noon pa ito nangyari, dapat ay ikaw ay pinarusahan at nilunod sa hawla. Isang taong nasa comatose? Ang tagapagmanang Chen, hindi ba't isa lang siyang taong nasa comatose? Maya-maya ay si Kuya Jun ay ipakikilala kami sa tycoon sa pamumuhunan na si Kian Baichuan. Kayong dalawa, wag na kayong humarang dito. Tama na. Umalis na kayo rito. Gusto nyo bang ipakaladkad ko kayo sa mga guwardiya? Hoy, ano? Binibining Song, hindi mo ba talaga kilala ang tagapagmanang Chen? Bakit ko naman kikilalanin ang isang maikli ang buhay? Balita ko ang tagapagmanang Chen ay may sakit sa pag-iisip, isa siyang baliw, at napakapangit pa niya. Bakit? Matagal ka ng kasal sa pamilyang Chen? Hindi mo pa ba siya nakikita? Talaga? Sa tagal nyo ng asawa mong nasa comatose na magkasama, hiwalay pa rin ba kayo ng kama? Oh, sa bagay, hahaha. Sa totoo lang, tingin ko naman ay hindi siya ganoon kapangit. Pero payo ko sa inyo ay umalis na kayo agad. Ang restaurant ng Shenghao ay mamahalin. Ikaw lang ay may ganang paalisin ako? Hemp, akala mo ba dahil kasal ka sa pamilyang Chen ay ginang Chen ka na talaga? Ikaw? Ang nanay mo ay isang hamak na kasambahay mula nung isinilang ka. Ang dumadaloy sa iyong katawan na bawat patak ng dugo ay sadyang napakababa. Naintindihan mo? Ano bang mali sa pagiging mahirap? Hindi ko kailanman inisip na mali ang maging mahirap. Mayaman ka nga, lumaki kang may gintong kutsara at namumuhay sa luho. Pero hindi mo dapat gamitin ang iyong karangyaan para hamakin ang ibang mahihirap. Ang mga mahihirap ay aksaya lang sa mundo. Ikaw at ang pipi mong nanay ay mga panggulo lang. Akala mo ba dahil kasal ka sa pamilyang Chen ay magbabago na ang tadhana mo? Kaya pala, ganoon siya kaawa-awa sa pamilyang Song. Si Ginoong Kian Baichuan ay paparating na rito, kaya lumayas na kayo? Baka ang dalawang katulong ay makadumi pa sa paningin niya. Pinapayuhan ko kayong mag-aral ng mabuti dahil ang mga lumalabas sa bibig nyo ay mas masahol pa sa baboy. Sino ka ba sa akala mo? Mas masahol ka pa sa aso ko at may lakas ka pang magsalita ng ganyan? Humingi ka ng tawad. Ikaw, bitawan mo ako. Sabi ko, humingi ka ng tawad. Huwag mo akong paabutin sa ikalawang beses. Ikaw, Kuya Jun, tingnan mo itong lalaking umaasa sa babae ni Kiao Wanwan sa harap mo mismo ay nagagawa pa akong apihin. Naghahanap ka ba ng gulo? Bitawan mo agad si Shia. Gusto mo bang pawiin kita rito sa lungsod ng Nancheng? Isang maliit na pamilyang Ye. Akala mo ba mapapaalis mo ako sa lungsod ng Nancheng? Alam mo ba kung sino ang Paco? Ha? Ang presidente ng Kamara de Komersyo ng Nancheng. Sa isang tawag ko lang, sisiguraduhin kong sa lungsod ng Nancheng, mababan ka sa buong industriya at hindi ka na makakagalaw. Seryoso ba? Hiyang-hiya na ako para sa kanya. Sino ba itong mga kakilala? Ani Song Shia? Itong si Yejun? Hindi ba siya isang senyorito? Posible bang kahit ang prinsipeng tagapagmana ay hindi pa niya nakikita bago siya naghanap ng gulo? Huwag mo akong paulitin sa ikalawang beses, humingi ka ng tawad sa babae ko. Babae mo? Si Kiao Wanwan? Ang galing mo naman, lantaran ka kung mangaliwa. Hindi ka ba natatakot isumbong sa pamilyang Chen? Mag-ingat ka baka bago ka pa makapasok sa pamilyang Chen ay mapalayas ka na agad at mapahiya ang pamilyang Song. Sabi ko bitawan mo. Bingi ka ba? Kuya Jun, ayos ka lang ba?
Buisit, bata, ang galit ko ay hindi mo kakayanin. Ngayon, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, baliktarin mo ang pangalan kong Yejun. Diyos ko, ang drama. May sayad ba itong si Yejun? O baka naman dahil sa dami ng binabasang nobela, ay nawala na siya sa katinuan? Ako? Mula ka ba sa pamilyang Ye ng Nancheng? Oo, natatakot ka na? Lumuhod ka man at humingi ng tawad, huli na ang lahat. Ang apihin ng tao ko sa harap ko ay nagmumukha akong mahina. Hoy, Kuya Jun, Kiao Wanwan, itong lalaking umaasa sa babae na alaga mo, baliw na ba siya? Ang pamilyang Ye ay tanyag na pamilya. Patigilin mo na itong lalaking ito. Kuya Jun? Kuya Jun, ayos ka lang ba? Hoy bata, sino ka sa akala mo? Ang lakas mong saktan ako. Maniwala ka, paualisin kita sa Nancheng. Pamilyang Ye lang pala? Anak lang ng presidente ng Kamara de Komersyo. Gusto mo akong paalisin? Wala kang karapatan. Ano? Payo ko sa inyo ay humingi na ng tawad at umalis na kayo. Gusto mong mag-sorry si Kuya Jun? Sa diksyonaryo ni Kuya Jun ay walang salitang paghingi ng tawad. Dati ay wala akong pakialam. Pero ngayon, meron na. Ikaw, Ikaw. Anong ginagawa niyo? ikatlong master, nandito na po kayo. Senyorito Chen. Ay, Senyorito Chen, kayo nga po talaga. Bakit po kayo nandito? Ikatlong master, kaibigan niyo po ba siya? Ikatlong Master Kian. Itong lalaking Ye na ito ay nagbanta kanina na palalayasin ako sa Nancheng. Ang bagay na ito, paano mo ito gustong ayusin? Ano? Ang tatay ng batang ito na naging presidente ng Kamara de Komersyo ay dahil sa tulong ko. Hindi pa nga matatag ang pwesto, ang yabang na agad ng anak niya. Ikatlong master, ang batang ito ay isang lalaking umaasa sa babae, tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Ako. Ikatlong master, mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Ang batang ito, Nawawala ka na yata sa sarili. Alam mo ba kung sino siya? hindi ba isa lang siyang lalaking umaasa sa babae? Ikatlong master, bakit mo pa siya pinagtatanggol? Lalaking umaasa sa babae. Gusto mo na yata mamatay. Siya ang panganay na Master Chen ng Nancheng. Isang taong hinding-hindi mo mapapantayan. Ano? Siya ang tagapagmanang Chen? Ang balitang, walang awa, at mabilis kumilos na prinsipe ng pamilyang Chen? Siya si Chen Yubay? Hindi. Senyoritong Chen. Hindi ba si Senyoritong Chen ay isang nasa comatose na halos patay na? 1% lang ang tsansang magising siya. Paano siya naging si Senyoritong Chen? Ano ba talaga ang nangyayari? Anong ginagawa mo? Ikatlong Master Kian. Sa totoo lang, kami ni Madam ay pumunta sa Hotel Shenghao para maghapunan. Ngunit dahil sa ginawa nilang dalawa, hindi naging masaya si Madam. Nabalitaan kong narito sila para sa isang proyekto. Alam mo na ang dapat mong gawin, hindi ko na kailangang paalalahanan ka, di ba? Opo, naiintindihan ko. Ngayon din ay palalayasin ko silang dalawa at tuturuan ng leksyon. Ikatlong master, nagkamali ako. Patawad, nagkamali talaga ako. Hindi ko alam na siya ang tagapagmanang Chen. Kung alam ko lang na siya ang tagapagmanang Chen, kahit bigyan niyo pa ako ng 10 lakas ng loob, hindi ko iyon magagawa. Ikatlong Master Kian. Sa tingin ko ang presidente ng samahan ng mga mangangalakal ay oras na para palitan. Wag, Senyorito Chen, nagkamali ako. Ikatlong master, patawad? Nagkamali talaga ako. Nagkamali po ako. Ikatlong master, alam ko na pong nagkamali ako. Patawad po. Sa tingin ko ay wala ka ng takot. Nagawa mo pang magwala sa harap ni Senyorito Chen. Ngayon ay kinakatawan ko ang mga nakatatanda sa samahan. Formal kitang inaabisuhan, ang posisyon ng iyong pa bilang presidente ay tinanggal na. Ang aking pamilyang Kian at ang inyong pamilyang Ye ay puputulin na ang lahat ng ugnayan. Hindi, wag po. Ikatlong master, ang aking pa ay ikaw mismo ang nagluklok. Ang pamilyang Ye at ang inyong pamilyang Kian ay matagal nang pinakamalapit na magkasosyo. Mayroon pang ilang milyong dolyar na mga order. Kung ang lahat ng ito ay puputulin ninyo, hindi ba ang daloy ng pera ng pamilyang Ye ay tuluyang mapuputol? Pinupush niyo ang pamilyang Ye sa dulo ng kawalan. Kasalanan ito ng inyong pamilyang Ye at nararapat lang ito sa inyo. At ikaw, mula sa anong pamilya ka naman? Ikatlong master, siya ang panganay na anak ng pamilyang Song. Ang lahat ng nangyari kanina ay utos niya lang sa akin. Wala talaga akong kinalaman doon. Senyoritong Chen, nagkamali po ako. Ikatlong master, patawarin niyo po ako. Hindi ko na po uulitin. Kuya Jun, anong sinasabi mo? Magkasama tayo rito. Mula pala sa pamilyang Song. Sige, napakabuti. Ngayon ay formal kitang inaabisuhan, ang aking pamilyang Kian at ang inyong pamilyang Song ay puputulin na ang lahat ng ugnayan sa negosyo. Hindi, huwag po. Senyorito Chen, alam ko na pong nagkamali ako. Patawad po. Ako si Song Xia. Ang taong dapat talagang magpakasal sa iyo ay ako. Ang Kiao Wanwan na ito ay isang impostora. Pinalitan niya lang ako para makapasok sa pamilyang Chen.
Senyorito Chen, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Bakit? Ngayon ay alam nyo nang nagkamali kayo? Mas gusto ko pa rin sa inyong dalawa ang inyong pagiging matigas ang ulo kanina. Senyorito Chen, hindi ako ganito. Sa totoo lang, nang malaman ko na pinili ako ng pamilyang Chen, sobrang saya ko talaga noon. Kasalanan ito ni Kiao Wanwan. Niloko niya lang ako para siya ang makasal sa iyo. Kanina lang ay tinatawag mo akong nasa comatose at isang walang silbi? Bakit? Gusto mo na akong pakasalan ngayon? Alam ko nang mali ako. Patawad. Sa madam ko, dapat kayo humingi ng tawad. Wanwan. Patawad. Ganyan ka ba humingi ng tawad? Lumuhod kayong dalawa at humingi ng tawad hanggang sa masiyahan ang madam ko. Ginang Chen, nagkamali ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako na ako ay magbabagong buhay. Ginang Chen, patawad po. Sa kanilang paghingi ng tawad, sapat na ba iyon? Hayaan mo na. Para lang akong nakagat ng aso. Hindi ko na sila papatulan. Ikatlong Master Kian. Ang dalawang ito ay masyadong maingay, sinisira nila ang mood namin ng madam ko. Paalisin mo na sila rito. Sige po. Mga tauhan, ang dalawang iyan, palayasin nyo na. Hindi. Hindi. Huwag. Pakiusap. Senyorito Chen, ang pamilyang Kian ay may bagong proyekto para sa Green Tourism Base. Kailan po kayo magkakaroon ng oras para mapag-usapan natin ito? Pagdating ng oras, papupuntahin ko ang mga tauhan ng ang mga Chen para makipag-ugnayan sa'yo. Sige po, sige po. Mag-enjoy po kayo ng madam. Mauuna na po ako. Kanina, salamat sa iyo. Ako, Song Shia, madalas ka ba niyang inaapi noon? katulong ang mako sa kanila at driver naman ang pako. 10 taon ang nakalipas. Namatay ang pako sa matapang na tulong. Mula noon, nagsimula na silang suportahan kaming dalawa ng mako. Ngayon ay bumibisita pa rin ako sa pamilyang Song para makita siya. Kaya ba, ang pagpapakasal mo sa akin ay pinilit lang din nila? Hindi naman ito sa pilitan. Ikaw ang aking madam. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magpakumbaba sa kahit kanino. Hindi ka na ba galit? Ako, sa ano naman ako magagalit? Katotohanan ng substitutong asawa. Tama lang na magalit ka. Pero sa totoo lang, wala akong balak sa lokong kasal. Biktima ka rin naman. Ha? Hindi ba talaga niya ako sinisisi? Kaya Wanwan, basta hindi mo ako lolokohin, hindi masisira ang pamilyang ito. Ang hirap talaga niyang basahin. Ang stick na ito dapat hiwain ng ayon sa hibla. Ngayon lang ako nakakain ng steak. Huwag mo na akong hahalikan basta-basta. Ayaw mo ng basta-basta? Kung gusto mo ng seryosong halik, posible naman yon. Busog na ako. Pupunta muna ako sa banyo. Walang hiya ka. Dahil sa iyo, ang aming pamilyang Ye ay ban na sa lungsod. Yejun, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Kulang pa ang sampal na yan. Ang tagapagmanang Chen, siya ang nasa buong lungsod ng Nancheng na lalaking pinakamataas, sobrang lakas, at makapangyarihan. Ngayon, hindi lang ang pagkapresidente ni Pa ang tinanggal ng samahan, pati ang pamilyang Ye ay talagang tapos na. Anong pakialam ko? Kung may sisisihin ka, sisihin mo si Kiao Wanwan dahil kasalanan niya ang lahat. May sira ka ba sa ulo? Ikaw, Tingin ko may sakit ka talaga. Magpatingin ka na sa isang psychiatrist para magamot ka. Hump. Song Shia, anong klaseng ugali yan? Ang pamilyang Song nyo ay wala namang kwenta, at ikaw, may lakas ng loob na kausapin ako? Hemp, akala mo ba?
Senyoritong Ye ka pa rin, ang anak ng presidente ng Kamara de Komersyo ng Nancheng. Ngayon ang pamilyang Yinyo ay bagsak na. Baka sa mga susunod na araw, ay tuluyan na kayong mabura sa lungsod ng Nancheng. Song Xia, sinasamantala mo pa ang sitwasyon? Kung hindi dahil sa iyo, magiging ganito ba ang kalagayan ko ngayon? Ako, Gusto mo pa akong saktan? Wala kang laban. ikaw. Hello, pa. Lapastangan ka. Hindi pa ako nakakaupo bilang presidente ng Kamara de Komersyo. Kinalaban mo na si Senyorito Chen, kaya natanggal ako sa samahan at ang pamilyang Ye ay may total ban sa lungsod. Nasaan ka na bang bata ka? Bumalik ka rito agad. Ano, may total ban na talaga? Hello, pa. Chen Yubay, talagang ubusin lahat ang gusto mo. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Itong si Chen Yubay ay hindi gaya ng sabi-sabi na napakalupit at walang puso. Mamatay ka na. Mag-ingat ka. 1-1. Naghahanap ka ng gulo. Magsalita ka. Sino ang nagutos sa iyo? CEO, anong nangyari? Imbestigahan nyo itong mabuti. Kung sino talaga ang nagutos. Sige po. At saka pala, CEO, ang ebidensya ng aksidente nyo noon ay nahanap ko na. Ang nagplano nito ay ang iyong ikatlong tito. Ibigay ang ebidensya sa abogado. Ang bagay na ito ay ako na ang bahala. Sige po. Tara. Ako na, lumabas ka muna. Sige po, senyorito. Huwag na. Ako na lang. Sa susunod, huwag ka nang gagawa ng kalokohan. Bakit ka ba ganyan? Iniligtas lang kita. Utang mo sa akin ang buhay mo. Ano ba ang gusto mo? Kahit ano ba, ibibigay mo sa akin? Sabihin mo lang. Basta't kaya ko, ibibigay ko sa iyo. Saka na lang siguro. 1-1. Narinig ni nanay na nasugatan ka. Ano ba ang nangyari? Paano ka nasugatan? Habang kumakain lang? Ma, maliit na sugat lang ito. Ayos lang po ako. Paano namang hindi mag-aalala si Ma? Ikaw ang aking mahal na manugang, paano kung mapahamak ka? Tingnan mo ang sarili mo, mahigit 30 ka na, pero asawa mo hindi mo maalagaan. Tingnan mo nga ang ginagawa mo. Ako, Anong ako? Mabagal ang isip mo. Kapag nagpatuloy ito, ang asawa mo balang araw ay sasama sa iba. Huwag sisihin si Yubay. Biglaan lang ang nangyari. Mag-iingat na ako sa susunod. 1-1? Sa darating na 2 araw, mayroong jewelry exhibit. Sa oras na iyon, uutusan ko si Yubay na samahan kang pumili. Bilhin mo ang anumang magustuhan mo. Huwag na po ma, marami na po kayong naibigay sa akin. Kulang pa iyon, bagay sa iyo ang alahas. Yubay, naririnig mo ba ako? opo, naririnig ko. Ano mang gustuhin niya, bibilhin ko para sa aking madam. Mabuti naman kung ganoon. Hello, Sekretarya Chin. Sige. Lalabas muna ako sandali. Hay nako, nabalitaan ko na ang lahat. Nasugatan si 1-1 para lang iligtas ka. Sa ganitong sitwasyon, ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa asawa mo? Ma, ako. Anong ako? Mali ba ang sinasabi ko? Mabagal ang isip mo. Sa tingin ko, si 1-1 lang ang handang magmahal sa iyo ng buong puso. Kapag may ginawa kang masama kay 1-1, ako ang una na hindi magpapatawad sa iyo. Matandang ginang, kapag nagsalita pa kayo, itong si senyorito ay baka magtago na sa hiya. Ma, abala si Yubay sa trabaho. Tama lang na maging busy siya. Sige na, asikasuhin mo na iyan. Huwag mo na akong alalahanin. Sige, hintayin mo ako. Sige. Napakamabagal ang isip. Pinaalis lang siya, umalis naman talaga siya. 1-1, sa bahay na ito, ikaw na ang masusunod. Sinasabi ko sa iyo, ang mga lalaki, hindi dapat sila kinukonsinte. Kapag mas lalo mo siyang pinagbigyan, mas lalo siyang mawawalan ng limitasyon. Naintindihan ko po. Ang mabuting asawa ay kailangang turuan. Naintindihan mo? Turuan? Oo naman. Noon ang paniyubay ay napasunod ko ng husto. Balang araw ituturo ko sa iyo ang paraang pag-asawa. Oh, halika rito. Tingnan mo. Ito ang bag na binili ni nanay para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Lahat ng ito ay para sa iyo. Huwag na po ma, marami na po akong bag. Gamot sa lahat ang bag. Gusto kong bumili para sa aking manugang na babae. Tingnan mo ito. Itong Hermes na ito. Nagustuhan mo ba?
Senyorito Chen, nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Ako. Hindi ko dapat binalak na ipapatay ka. Nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Tiyak na magbabagong buhay at magiging mabuting tao na. Magbabagong buhay? Tinanggal ko lang naman ang iyong pa bilang presidente. At bahagyang binigyan ang pamilyang Ye ng kaunting pressure. Pero ganoon ka na ba kadesperado na patayin ako? Ako, wala akong alam. Siya ang may gawa. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ako. Senyorito Chen, nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, hindi ko na uulitin. Sekretarya Qin, dalhin mo silang dalawa sa pamilyang Chen na proyekto sa Afrika para magbuhat ng mga laryo at doon sila magbagong buhay. Sige po, CEO. Magbubuhat ng laryo sa Aprika? Hindi. Wag po. Senyorito Chen, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Senyorito Chen, patawarin mo ako. Senyorito Chen. Senyorito Chen. Nandito ka na. Oo? Ayaw ko nang manatili sa ospital. Umuwi na tayo. Sige, iuuwi na kita. Tara. Hoy, gwapo. Pwede bang makuha ang WeChat mo? Wala akong WeChat. Paano namang walang WeChat? Gwapo, matagal na kitang pinagmamasdan. Siguro naman, wala kang girlfriend, di ba? Gwapo, anong tingin mo sa akin? Gusto ko talaga ang mga katulad mo. Pwede tayong mag-usap at magkakilala? Ituring mo na lang na pakikipagkaibigan. Kasal na ako. Naku, gwapo, wag ka nang mahiya pa. Ang lalaking tulad mo, paano maagang kasal na? Pahingi ng WeChat. Kapag may oras, kain tayo sa labas. Pasensya na. May kailangan lang akong asikasuhin. Bumalik ka rito. Siya ay... Siya ang aking madam. Hindi pumapayag ang aking madam na mag-add ng ibang babae sa WeChat. Nakikipag-flirt sa iyo, ang babaeng iyon kanina. Hindi ko akalain na, sikat ka pala sa mga babae. Ang daldal mo. Sa susunod na mangyari ito, dapat kang humarap. Haharap para saan? Ang ilayo sa akin, ang mga babaero ay tungkulin ni Ginang Chen, hindi ba? Masyado kang busy, at ang daming mga babaero na hindi na mabilang. Paano ko gagawin iyon? Saka, dapat ay galing iyon sa disiplina ng lalaki. Magdidisiplina ako. Sana ay si Ginang Chen ay maging disiplinado rin. Wanwan, bakit parang ang saya mo? Ma, ang mga disenyo ko ay nagustuhan ng kumpanya ng Larong Kiani. Pipirma sila ng kontrata sa akin. Isang 3D modeling lang ay nagkakahalaga ng tens of thousands of dollars. Tens of thousands of dollars. Ang galing talaga ng manugang na babae ko. Siya nga pala, Wanwan, ano nga ulit ang pangalan ng kumpanya? Teknolohiyang Kianyi. Opo. Ma, sasagutin ko lang ang tawag. Sige. Itong teknolohiyang Kianyi, ipapabili ko kay Yubay sa susunod para araw-araw silang kumuha kay Wanwan para si Wanwan ay laging maging masaya. Ay, kapag masaya na ang bata na ginang, baka bigyan na niya ang matandang ginang ng isang malusog na apo. Ha ha ha. Kahit lalaki o babaeng apo, gusto ko silang lahat. Gusto ko lahat. Siya nga pala ang nanay ni Wanwan. Noon, hindi ba sabi ni Yubay sa atin na nakaalis na siya sa pamilyang Song? Kaya kung mag-isa lang siya sa ganoong kalaking bahay, siguradong nakakabagot iyon. Sa susunod, sunduin natin siya rito para magkasama na tayo. Ay, napakamaalalahanin talaga ng matandang ginang. Song Shia, ano ba talagang balak mo? Wanwan, bakit parang ang layo mo? May oras ka ba? Magkita tayo? Isend mo sa akin ang address. Wanwan, sa susunod ay patirahin mo ang nanay mo rito sa atin. Mas masaya kapag maraming tao. Ma, ano po? Gusto ni mama ng tahimik. Siguro. Hindi ko na pahihirapan ang balae. Sa susunod, madalas akong bibisita sa balae. Ma,
Napakabait niyo sa akin. Ako dapat ang magpasalamat. Hindi lang dahil nagising si Yubay, kundi dahil sa iyo sa pamilyang Chen. Hindi na ito malungkot at tahimik. Ma, may kailangan lang akong asikasuhin. Nandito na. Anong kailangan mo? Wanwan, bilang ginang Chen, mukhang nag-enjoy ka ah. Hemp, kung hindi dahil sa akin, paano ka makakapasok sa marangyang pamilya? Lalo na sa pamilyang Chen, isang tanyag na pamilya. Kung hindi ako naging mapagbigay, siguro hanggang ngayon ay isa ka pa ring tagasilbi na kasambahay sa pamilyang Song. Diretsuhin mo na ako, ano ba talagang gusto mo? Ibigay mo sa akin ang pwesto bilang ginang Chen. Noong pinilit mo ako na magpakasal sa pamilyang Chen, tinanong mo ba ang opinyon ko? Ngayong gising na si Chen Yubay, gusto mo akong makipaghiwalay. Bakit? Ang kasal ba para sa iyo ay laro-laro lang? May 500,000 sa card na ito. Iwanan mo si Chen Yubay. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Sinasabihan lang kita. Sa tingin mo ba, kailangan ko ang 500,000 na iyan? Bibigyan kita ng 1,000,000. Sana ay makontento ka na. 10 bilyon na lang, pag-iisipan ko. 10 bilyon? Kiao Wanwan, talagang masyadong mahal ang hiling mo. Ang titulong ginang Chen ay mas mahalaga pa sa 10 bilyon. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Binibining Song, ang kasal ay hindi negosyo. Higit sa lahat, tao ako, hindi mo ako sunod-sunuran. Kiao Wanwan, ang pwesto bilang ginang Chen ay sa akin talaga. Inagaw mo lang ang pwesto ko. Uy, CO. Hindi ba si bata na ginang yan? Naalala ko parang siya si Binibining Song. Sayo? Oo. Dati ngang sayo, pero inayawan mo siya dahil nasa comatose. Takot kang mabalo. Kaya naman, ginawa mo ang lahat para ako ang maging substitutong asawa. Hump, masyado ka palang minaliit ang ambisyon mo. Ambisyon? Sinamantala ko lang ang pagkakataon. Binibining Song, wala akong obligasyong pagbayaran ang pagsisisi mo. Aalis na ako. Sandali. Wanwan, ganito na lang, magbigay ka ng presyo. Maliit na bagay lang ang pera. Ay oo nga pala. Dati, hindi ba't gusto mong mag-aral sa ibang bansa? Matutulungan kitang maghanap ng school at sa mga papeles. Pagdating ng oras, ipapadala kita doon. Sige na. Ang pag-aaral na yan, para sa akin ay wala nang saysay. Binibining Song, kung naparito ka lang para pilitin akong hiwalayan si Chen Yubay tungkol sa diborsyo. Sumuko ka na lang. Ikaw. Ang kasal para sa'yo ay laro lang, isang paraan para yumaman. Pero para sa akin, hindi kailanman naging ganoon. Noong dahil sa sarili mong interes, ginawa mo akong substitutong asawa. Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Kiao Wanwan, kung hindi dahil sa pagkakataong binigay ko, paano ka magiging ginang Chen? Ang lahat ng meron ka ngayon ay sa akin dapat. Anong karapatan mong angkinin ang lahat ng pag-aari ko? Anong karapatan? Dahil mahal ako ni Chen Yubay. Mahal niya ako at di mapigilan. Mahal niya ako na hindi niya kayang mawalay sa akin. Tunay ang pagmamahalan namin. Dahil lang sa bagay na yan, talo ka na. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Ito. Si Binibining Song, sinaktan ng bata na ginang. Ang tapang niya. Binibining Song, ako na si Ginang Chen. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi at kilos mo. Kiao Wanwan, ang mamo ay isang hamak na katulong. Ang anak ng katulong, habang buhay, katulong lang din ang turing. Kiao Wanwan, anong ginagawa mo? Masyadong mabaho ang bibig mo. Huhugasan ko lang. Kiao Wanwan, nababaliw ka na. Hindi ko mapipili ang pinagmulan ko, pero mapipili ko ang buhay na gusto ko. Trabaho lang ito. May iba-ibang antas ba? Hump, akala mo ba ay magugustuhan ka ni Senyorito Chen? Kahit paano, tanggap niya ang posisyon ko. Sapat na iyon. Binibining Song, ang pasensya ko sa iyo ay sagad na, kaya payo ko sa iyo, tumigil ka na. Dahil ang taong tulad ko ay hindi mapagpatawad. Binabantaan mo ba ako? Hindi naman banta, pero ang titulong Ginang Chen ay napapakinabangan ko. Kapag ginalit mo ako, hindi ka rin magiging masaya. Hump, Kiao Wanwan, 2 araw ka lang namuhay ng marangya. Nakalimutan mo na ba kung sino ka talaga? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Tumigil ka na. Ako, si Kiao Wanwan, ay hindi mo basta-basta maaapi. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sinaktan mo ako. Senyorito Chen, bakit ikaw? Sekretarya Qin, ipaalam mo ito? Sa lahat ng kumpanya sa Nancheng, kanselahin ang lahat ng proyekto kasama ang pamilyang Song. Putulin ang pondo nila. Putulin ang pondo namin? Hindi. Wag po, Senyorito Chen. Song Xia, binigyan kita ng pagkakataon pero hindi ka nagbago, sumobra ka na. Senyorito Chen, hindi ganoon iyon. Hindi ganoon iyon.
Kaya ko lang nagawa iyon dahil mahal kita, kaya pinilit ko si Wanwan na iwan ka. Baldado lang ako, kaya hindi ko kailangan ang pagmamahal mo. Umalis ka sa harap ko. Senyorito Chen, ang pagiging ginang Chen ay para sa akin talaga. Iyang si Kiao Wanwan ay isang impostora lang. Gusto mo ba talaga ang isang impostora? Kahit impostora pa siya, wala akong pakialam. Ang mahalaga ay, kung ikaw man ang napangasawa ko, magagawa ko pa rin. Paalisin kang walang maiuuwi. Katulong lang ang manya, hindi kanya deserve. Deserve mo ba? Tungkol sa pantay na antas, hindi ba? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi lang dahil sa pamilyang Song na nagligtas sa lolo ko at nagpumilit sa kasunduan, sa tingin mo ba, karapat dapat kayo sa pamilyang Chen? Pero katulong lang ang manya at isa pang pipi. Pinakasalan ka lang niya para sa pera mo. Eh, ikaw? Bakit mo ako gustong pakasalan? Ano ang habol mo? Bukod kay Wanwan, wala na akong iba. Mula bata pa ako, siya ang una na lalaking nagtanggol sa akin. Kapag nakita pa kita, hindi kita mapapatawad. Kahit mukha siyang malamig at suplado, basta kasama ko siya, panatag ang loob ko. Binibining Song, ang estilo ng aming CEO, siguradong sa Nancheng ng maraming taon ay narinig mo na. Sekretarya Qin, alam ko nang mali ako. Pakiusap sa inyong CEO na patawarin ang pamilyang Song. Nagsisisi na talaga ako. Ang nagkamali ay dapat parusahan. Buisit. Wanwan. Ang pagiging ginang Chen ay para sa akin. Bakit mo tinatamasa ang lahat ng sa akin? Humanda ka sa akin. Salamat kanina. Masakit ba? Hindi, sinaktan ko rin siya kanina. Gusto kita hanggang sa di mapigilan. Gusto kita na kahit saglit ay di kita maiwan. Ganoon ba? Bakit ka? Nakikinig sa usapan? Nakikinig? Sa gitna ng araw, sa maliwanag na mundo, kung kaya mong sabihin, di ko ba pwedeng pakinggan? Sinabi ko lang yon para inisin si Shia. Huwag mong seryosohin. Ang salitang nabitawan na ay parang natapong tubig. Grabe ka naman. Sinabi ko lang talaga yon para inisin si Shia. Nakakahiya talaga. Para lang inisin si Shia ay nakapagsabi ako ng ganoong kagarapal. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Nagluto si Ma ng sabaw para sa iyo. Gusto kong bisitahin si Ma bukas. Sige, pumunta ka kung gusto mo. Sige. Hay naku, senyor. Ngayon, anong gagawin natin? Senyor, ako, sinabi ko na si Kiao Wanwan ay hindi maaasahan. Tingnan mo ngayon, anong gagawin? Hindi lang ang proyekto ang nawala sa atin, kundi ang pamilyang Song ay malulugi na. Hump, walang hiyang Kiao Wanwan. Ang galing niya talaga. Senyor, sabihin mo, anong gagawin natin? Kiao Wanwan, ang babaeng yan ay napakatuso. Ngayon ang pamilyang Song ay tapos na. Mag-isip ka ng paraan, senyor. Tama na. Utos ni Senyorito Chen. Ang total ban sa lungsod sa atin. Kahit anong galing ko pa, wala na tayong magagawa. Kasalanan ito ni Kiao Wanwan. Kamalas-malasan. Senyor, ang pamilyang Song, bakit nagpalaki ng isang Kiao Wanwan na napaka-ingrato? Mukhang ang pamilyang Song ay talagang wala ng takas. Kailangan ko bang ibaba ang aking dangal para pakiusapan si Wanwan na patawarin tayo? Pa, anong kinatatakutan mo? Ipaubaya mo ito sa akin. Sa iyo? Siya? Mayroon ka bang paraan? Oo nga, Shia. Pati ang pamo ay wala. Ikaw, anong magagawa mo? Ang pamilyang Chen ay sobrang lakas. Ang senyorito Chen ay napakalupit. Anong magagawa natin? Hindi nila binigyan ang pamilyang Song ng pagkakataon. Hindi ba mahal ni Kiao Wanwan ang kanyang ma? Ang ibig mong sabihin, Tama. Dahil gusto ni Senyorito Chen na sirain ang pamilyang Song, ako naman ang sisira sa kanya. ang galing talaga ng yaya natin. Ma, tingnan mo ang binili ko para sa iyo. Ma. Tia Zhang, nakita mo ba si Ma? Ay, Xiaowan, ang mamo ay lumabas para mamalengke. Hapon na ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Nagtataka rin ako. Salamat, Tia Zhang. Ma.
ang ating Chen Group ay nagkaroon ng malaking tagumpay. CEO, hindi po maganda. May nangyari. Anong nangyari? Tungkol po sa madam, ang ina niya, nawawala po siya. Hanapin siya sa buong lungsod. Kahit anong paraan, ngayong araw, kailangang makita ko siya. Opo. Hello, Nasaan ka? Papunta na ako. Yubay. Nawawala si Ma. Kahit saan ako naghanap, hindi ko siya makita. Tahan na. Hintayin mo ako. Malapit na ako. Song Shia. 1-1. Maayos ba ang mamo? Song Shia. Saan mo dinala? Ang nanay ko. Pakawalan mo siya. 1-1. Dahil sa iyo, naghirap ang pamilya ko. Bakit ikaw at ang nanay mo ay may maringal na buhay? Habang ang nanay ko ay laging umiiyak? Sabihin mo sa akin, patas ba ito? Ano ba ang gusto mo? Ano ang kailangan mo? Ang gusto ko ay simple lang. Siyempre, ang maging ginang Chen. Kahit ibigay ko pa ang posisyong ginang Chen. Susunod ba sa iyo? Si Chen Yubay? Kung wala ka, sa akin si Chen Yubay. Planta ng kemikal sa Yushing, pumunta kang mag-isa. Kapag nalaman ni Chen Yubay, ikaw, sa daan sa kamatayan, hanapin ang nanay mo. Ano? Magandang alok, di ba? Song Shia. Shia. Ikaw. Matandang hukluban, anong ikinukumpas mo? Ngayon, ikaw at ang anak mo ay mamamatay na. Ang ingay mo, Shia, anong ginagawa mo? anong ginagawa ko? Hindi ba halata? Tinuturuan ko lang ang isang katulong. Ma, huwag kang matakot. Iuuwi na kita. Uuwi? Bakit? Nandito ako, isang buhay na tao. Tapos aalis ka, ano lang basta-basta? Shia, gusto mo lang naman ang posisyon ni Ginang Chen? Kahit pumayag pa ako, sa tingin mo ba ay pakakasalan ka ni Yubay? Pinghang, Wala ka na doon, pero kailangan mong mamatay. anong ibig mong sabihin? Bakit? Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Hanggat buhay ka, hindi ako makakapasok sa pamilyang Chen. May batas tayo, huwag kang magpadalos-dalos. Alam mo ba kung sino ang hindi nabanta? Ang mga patay. 1-1, kapag wala ka na, ang posisyon ni Ginang Chen kahit gumapang pa ako ay kukunin ko. Nababaliw ka na ba? Pinilit mo ako. Ikakalat ko ang balita. Na nangaliwa ang nanay mo at may ibang lalaki. Pinuntahan mo sila pero sa kasamaang palad, nasunog ka. Ha. Baliw ka na talaga. 1-1. Tumakbo ka. Huwag mo na akong intindihin. Huwag kang malikot. Huwag mong saktan ang nanay ko. 1-1. Binigyan kita ng pagkakataon. Bakit hindi mo ito pinahalagahan? Pinghang. Ako na lang ang saktan mo. Huwag ang nanay ko. Isang pipi, wala akong pakialam kung mabuhay man siya, pero kailangan mong mamatay. 3 minuto na lang, susunugin ko na ang pabrikang ito. Huling pagkakataon para sa'yo. Mag-divorce ka, umalis ng lungsod ng Nancheng, o tatapusin ko na kayo. Ipapadala ko kayong mag-ina sa daan sa hukay ng sabay. Alam mo ba talaga kung ano ang ginagawa mo sa oras na ito? Siyempre alam ko ang ginagawa ko. Bawat isa para sa sarili, iyan ang batas ng mundo. Ngayon ang pamilyang Song ay pinatutumba na ng pamilyang Chen. Ang lahat ng dinanas ng pamilya ko ay kasalanan mo lahat. Kaya 1-1, masyado na akong naging mabait. Akala ko dati, spoiled ka lang at medyo magaslaw. Hindi ko akalain na isa ka lang palang napakatangang dekorasyon. Senyorita, nagmamakaawa ako. Huwag mong saktan si 1-1. Ano ba ang mali niya? Kung may parusa man, ako na lang ang parusahan mo. Ma, huwag kang magmakaawa. Sila ang sumusobra na. Sa pamilyang Chen, ako ay naging katulong, alang-alang sa maraming taon ng ating pagsasama. Nagmamakaawa ako? Pakawalan mo na si 1-1. Tia Chow, kung ang anak mo ay kasing bait mo lang, hindi sana siya maghihirap. Sa susunod na buhay na lang,
Shia, kapag may nangyari sa akin, si Chen Yubay ang una na maghihinala sa iyo. Anong oras na nangaral ka pa sa akin? Dito sa paligid ng planta, sa gitna ng kawalan. Kahit aso ay wala rito, may darating pa bang sasagip? Kung sakaling silaban ko ang plantang ito at isisi sa isang palaboy, walang sinuman ang maghihinala na ako ang may gawa. Magsisisi ka rin. Sa hinaharap, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa araw na ito. Anong kabayaran? Kapag patay ka na, ang pagiging ginang Chen ay mapupunta sa akin. Sa ganda ko at sa talino ko, siguradong mapapangasawa ko siya. Ayoko nang makipag-usap. Oras na para matapos to. Nakapag-isip ka na ba? Makikipagdiborsyo ka ba? O gusto mo nang mamatay? Gusto mo bang ako ang pumili para sa kanya? Senyorito Chen, bakit ka nandito? Bakit? Hindi nagtagumpay ang plano mo, kaya dismayado ka? Hindi ganoon, Senyorito Chen. Mabuti. Dito sa lungsod ng Nancheng, ang mga has na lokohin si Chen Yubay, ikaw ang una. Kanina lang ay gusto mong mamatay si Wanwan. Mukhang ang pamilyang Song ay hindi na dapat manatili rito. Hindi ganoon, Senyorito Chen. Ako, gusto ko lang makiusap kay Wanwan na tulungan akong magpaliwanag para maawa ka sa amin at patawarin ang pamilyang Song. Ito ba ang paraan mo ng pagmamakaawa? Sekretarya Qin, simula ngayon, ipatapon ang pamilyang Song sa bahay ampunan sa Aprika para magtrabaho ng 10 taon. Opo, CEO. Makikipag-ugnayan na ako sa bahay ampunan sa Aprika. Hindi mo pwedeng gawin ito. Chen Yubay, hindi kita mapapantayan at alam ko rin na hindi mo ako palalagpasin. Ubusan na lang ng lakas. Isasama ko si Kia Wanwan sa aking pagbagsak. Binibining Song, huwag kang padalos-dalos. Ha ha ha. Total, wala na rin naman akong matitira. Isang hamak na kasambahay ang nangahas na tapakan ako at agawin ang pwesto ko. Nananaginip siya. Mamatay kayong lahat. Mamatay kayong lahat. Shia, kung mamatay ako ngayon, hindi ka rin magiging payapa. Kahit hindi ka mamatay, hindi rin ako papatawarin ni Yubay. Wanwan, anong karapatan mo? Agawin ang lahat ng sa akin. Anong gusto mo? Ano man ang gusto ko, ibibigay mo ba? Maglipat ka sa account ko ng 10 bilyon. Paalisin mo ako. At saka, sa pangalan ko, bigyan mo ako sa Europa ng isang villa. Pakawalan mo siya. Mag-uutos na ako ngayon na maglipat sa account mo. Hindi biro ang 10 bilyon, may proseso itong kailangan. May 2 set ng villa ako sa Europa, ililipat ko ang titulo sa pangalan mo. Pakakawalan mo talaga ako? Bibigyan ng 10 bilyon at walang magtatangkang gumanti o humabol sa akin? Barya lang ang pera, basta pakawalan mo si Wanwan. Huwag kang lalapit. Hindi ko pa pwedeng pakawalan si Wanwan. Paano kung magbago ang isip mo? Yubay, hindi ako bata. Alam kong sobrang lakas mo, na kaya mo akong tapakan na parang isang langgam. Pero ngayon si Wanwan ay nasa kamay ko. Kapag nanginig ang kamay ko, baka kung ano ang magawa ko, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang kamay ko, ang sakit. Ma, ayos lang ako. Senyorito Chen, patawad. Nagkamali talaga ako. Hindi ka talaga natututo. Sekretarya Qin, tangkang pagpatay ito ni Song Xia. Gusto ko siyang mabulok sa kulungan. Hindi, huwag po, Senyorito Chen. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Binigyan mo ba ng pagkakataon si Wanwan? Kung nahuli ako ng isang hakbang, bibigyan mo ba siya ng pagkakataon? Hindi ganoon. Tinatakot ko lang siya. Wala akong balak saktan siya. Wanwan, alang-alang sa pamilyang Song na nagpalaki sa iyo ng maraming taon, tulungan mo akong magmakaawa, pakawalan mo na ako. Inalagaan ba talaga ako ng pamilyang Song? Sa lahat ng taon na ito, bawat sentimong kinita ni Ma ay pinaghirapan niya. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakasal sa pamilyang Chen at magiging ginang Chen. Ayaw kong makulong. Ayaw kong makulong habang buhay. Sekretarya Qin, ipadala siya sa Aprika para magtanim at kailanman ay huwag siyang hahakbang sa lungsod ng Nancheng. Ilayo siya. Opo. Tara na. Ma, uwi na tayo. Sekretarya Qin, alam ko nang mali ako. Pakiusap. Magmakaawa ka sa CEO para sa akin, bigyan pa ako ng isang pagkakataon. Ayaw kong magtanim sa Aprika. Hindi ako marunong magtanim. Mamamatay ako. Nagmamakaawa ako. Magaan pa ang magtanim sa Aprika.
Ang mga katulad mo, dapat lang mamatay. Hindi. Alis! Tungkol sa nangyari ngayon, salamat talaga. Kung wala ka, baka hindi ko alam kung ano ang nangyari. Di ba sabi ko sa'yo, kapag may nangyari, sabihan mo agad ako. Bakit ka mag-isang pumunta kay Song Shia? Ang delikado kaya. Nag-alala lang ako kay Ma, kaya nabigla ako. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Wala kang ginawang mali. Huwag kang humingi ng tawad. Tandaan mo, sa lahat ng bagay, kaligtasan ng unang tao. Naintindihan ko. Bakit ka tumatawa? Nag-aalala ka ba? Sa akin kanina? Asawa kita. Kaya nag-aalala ako? May problema ba? Tara na. Nandoon si Ma sa loob, baka nag-aantay na siya. Wanwan, tinakot mo si nanay. Maayos naman ang lahat. Bakit ka nakidnap? Batang master, bata na ginang. Kanina ang matandang ginang, nahimatay dahil dito. Ano? Ma, nahimatay po kayo? Ayos lang. Ayos lang. Basta ligtas ka, kampante na si Ma. Oo nga pala. Si Balae. Bakit di mo sinama? Patirahin mo siya rito. Sa laki ng nangyari, paano na ako? Mapapanatag niyan? Si Ma. Si Ma, mahilig sa katahimikan. Inayos ko siya sa Villa Kiaoshui. May mga bantay at yaya roon, kaya ikaw, huwag ka nang mag-alala. Sige. Maganda sa Villa Kiaoshui. Sa susunod, pupunta rin ako roon para bisitahin si Balae. Ay, oo nga pala. Ipinagluto kita ng paborito mong pork rib soup. Tikman mo kung gusto mo. Kahit anong luto nyo, gusto ko po. Ang tamis talaga ng dila mo. Akin na. Ano yon? Grabe. Gising ka na talaga? Senyorito Chen, hindi mo man lang kami sinabihan. 2 taon kang nasa comatose, pero nung nagising ka, hindi ka man lang nagparamdam. Sobrang lupit mo. Diretsuhin mo na ako. Wala akong oras makipagbiruan. Oy, teka. Huwag mong ibaba. Kasi, balita ko, kasal ka na raw? May gathering kaming magkakaibigan. Isama mo naman si Mrs. para makilala namin. Busy ako. Hoy, kung busy ka, baka si Mrs. hindi. Yayayain ko si Shu Tao na pumunta sa inyo para makasama siya. Ayos ba? Sige, aayusin ko. Tatawagan na lang kita. Hindi ba dapat? May meeting ka ngayon? Bakit ang aga mong umuwi? May dinner party? Sasama ka sa akin. Huwag na lang siguro ako. Pupunta ka. Sige na nga, sasama na ako. Mabuti. Ayaw ko nang nahuhuli. Tara na. Bakit wala pa si Kuya Bay? Baka may biglang nangyari, na-delay, at hindi na darating. Talaga ba? Prinsipeng tagapagmana, hindi man lang ako ginalang? Birthday ko kaya ngayon. 2 taon siyang nakahiga, pati birthday ko nakalimutan. Tawagan mo kaya. Kakain tayo sa labas. Pero ganito ang suot ko, hindi ba parang mali? Magkakaibigan naman tayo. Walang papansin sa suot mo. Sa susunod na kakain, ako kasama ang mga best ko. Pwede ka rin bang sumama sa amin? Kung kailangan mo ako, kahit kailan ay pwede. Grabe naman. Prinsipeng tagapagmana, iindihan mo ba talaga ako? Sinong nagsabing iindihan ko kayo? Sabi ko na, Kuya Bay, ang tagal mong nakahiga, pinaiyak mo ako ng husto. Ngayong gising ka na, umalis ka nang walang pasabi? Hindi mo man lang ako ginalang. Tama na yan. Ano bang pinagsasabi mo, Guofeng? Kuya Bay? Siya ba si Mrs.? Hello po, ako si Kiao Wanwan. Mrs., halika rito. Upo ka. Upo ka. Kuya Bay, ang tagal mong nakahiga, anong nangyari? Gising ka na at di man lang nagsabi? Dahil ba kasal ka na at under sasaya ka na? Kaya sa aming magkakaibigan, lalayo ka na ba? Hindi ka pa ba titigil? Ganyang tao ba si Kuya Bay? At saka, si ate ba ay ganoong klase? Ng taong magulo? Itong si Guofeng, ang daldal talaga. Nga pala Kuya Bay, ano ba talagang nangyari sa aksidente? Ang ikatlong tito ko, may ebidensya na ako at binigay na kay Lolo para parusahan. Ang ikatlong tito mo? Mukha naman siyang mabait sa madalas, di akalaing walang awa pala siya. May bago kaming proyekto sa probinsya. Bakit? Di pa puntahin doon ang tito mo para magtrabaho ng mabigat? Pinadala na siya ni Lolo para maghukay ng uling. Ate, anong nangyari? Wala ito. Huwag mo akong intindihin. Paano hindi? Ikaw kaya ang bida sa party na ito. Halika ate, tagay tayo. Hindi ako umiinom. Ate, birthday ko ngayon. Pagbigyan mo na ako, kahit isang baso lang. Sige na nga. Happy birthday sa'yo. Ako na ang iinom para sa kanya.
Ako na ang iinom para sa kanya. Kuya Bay, mukhang in love ka na yata? Masama ang sikmura mo. Huwag masyadong uminom. Kuya Bay, masama ang sikmura mo. Huwag masyadong uminom. Ang proyektong pinasukan ng pamilyang Guo sa ang mga Chen, mukhang kailangan na. Nating bawiin ang puhunan. Sandali lang, biro lang yon. Kuya Bay, bakit mo naman gagawin yon? Pasensya na kayo. Nahuli ako ng dating. Ate ng Shue, hindi ba't nasa ibang bansa ka? Kailan ka pa nakabalik? Plano ko nang manatili rito sa bansa. Feng, birthday mo ngayon, kaya may regalo ako para sa iyo. Salamat sa pagpunta. Bakit may regalo pa? Hindi mo na kailangang mag-abala. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikitang galit si Kuya Bay? Ikaw ba ang nagpatawag kay Chu Nanshue? Siyempre hindi ako. Hindi ko nga alam na nakabalik na siya. Bakit ko naman siya iimbitahan? Yubay, matagal na tayong hindi nagkita. Yubay, kumusta ka na sa mga nakalipas na taon? Mabuti naman. Yubay, sa totoo lang, bumalik ako rito. Dahil sa iyo. Ate ng Shue, ikaw. Ano bang problema ninyong lahat? Hindi ba ninyo ako welcome dito? Hindi naman sa ganoon. Ate ng Shue, dito ka na lang kaya maupo sa tabi ko. Yubay, Maupo ka doon. Yubay, 2 taon na tayong hindi nagkikita. Hindi ba tayo pwedeng mag-usap na parang mga lumang kaibigan? O baka naman, hindi mo pa rin ako nakakalimutan? Alam kong mahal mo pa rin ako. Narito na ako ngayon. Pwede ba tayong magsimulang muli? Siya, ang dating nobya ni Chen Yubay. Sino ka ba? Ako ang asawa ni Chen Yubay. Ako si Kiao Wanwan. Asawa? Paano nangyari iyon? Bakit hindi ko alam na kasal na si Yubay? Si Wanwan ang pinakamahalagang tao sa akin. Kasal na kaming dalawa. Yubay, nagbibiro ka ba sa akin? Kailan ka pa ikinasal? Bakit wala man lang akong nabalitaan? Kailan ako magpapakasal? Kailangan ko pa bang mag-report sa iyo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Yubay. Iniisip ko lang, kakagising mo pa lang, paano mo nagawang magpakasal ng ganoon kabilis? Ginagawa mo ba ito para inisin ako? Sinasadya kitang inisin. May karapatan ka ba? Yubay, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Ano? Kuya Bay, birthday ko ngayon. Kayong dalawa. Hindi ba may balkonahe sa labas? Doon na lang kayo mag-usap. Kahit anong gusto ninyong pag-usapan. Huwag ninyong sirain ang mood ni ate. Ate, hindi ba tama ako? Wala akong reklamo. Lumabas ka. Ano ate? Itong si ate ng Shue ay dating nobya ni Kuya Bay. Hindi mo ba alam? Hindi nabanggit ni Yubay sa akin to. Sa totoo lang, 2 taon ang nakalipas mula nang maghiwalay sila ni Ate Nang Shue. Akala ni Ate Nang Shue noon masyadong abala si Kuya Bay sa trabaho at hindi siya sapat na mahal kaya nakipag-away siya. Nairita si Kuya Bay sa ingay kaya pumayag na siyang makipaghiwalay. Pagkatapos ay naging makulit siya. Pero noong maaksidente kasama ang isang mayamang lalaki ay tumakas na siya sa ibang bansa. Kagigising lang ni Kuya Bay at kakakuha lang ng negosyo. Sa ganitong oras pa siya bumalik. Ang galing niya. Talagang pumili ng oras. Bitawan mo ako. Hindi ko bibitawan. Yubay, bumalik ako ngayon para talaga sa iyo. Sa ibang bansa ako nitong mga taon. Naghahanap ng pinakamagaling na doktor para sa iyo. Para lang magising ka. Mula noon hanggang ngayon. Ikaw lang ang nasa puso ko. Yubay, magsimula tayong muli, pwede ba? Hindi. Sinabi ko na. Sinabi ko na? Wala akong ibang gusto kundi si Kiao Wanwan. Yubay, nakalimutan mo na ba tayo? At ang mga pinagdaanan natin noon? Bakit nga ba tayo nagsama noon? Nakalimutan mo na ba talaga? Sabi mo noon, masyadong maingay ang mga babaero. Kusa akong naging babae mo. Pinalayas ko sila para sa iyo. Sinabi mo rin, na sa tabi mo ay, ako lang ang tanging babae. Bakit hindi mo tinutupad ang pangako mo? Uulitin ko. Bitawan mo ako. Hindi ko bibitawan. Yubay, mali ako noon. Pero nitong 2 taon, palagi akong para sa iyo, naghahanap ng pinakamagaling na doktor. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ginawa ko ang lahat ng ito. Hindi mo ba nakikita? Ang babaeng tulad ni Kiao Wanwan. Marami na akong nakitang ganyan. Pera mo lang ang habol niya. Mukhang ang kasalukuyan ay hindi talaga uubra sa pangarap lang. Grabe. Anong nangyayari dito? Sister-in-law? Tapos na sila? Halika. Uminom na lang tayo. Tama, sister-in-law. Halika,
uminom ka, tagay tayo. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Teka, sister-in-law, huwag kang aalis. Kapag umalis ka, paano ako magpapaliwanag kay Kuya Bay? Yubay, ang mahiwalay sa iyo, ang pinakamalaking kamalasan ko. Para sa akin, iyon ang swerte. Malinaw na ang lahat ng sinabi ko? Ayaw kong dahil sa iyo, magkaroon ng maling akala ang aking madam. Alam mo ang kaya kong gawin. Huwag mong susubukan ang pasensya ko. Yubay, Tungkol kay Shu Tao, mamaya pupunta muna tayo. Nasaan siya? Kuya Bay, sa totoo lang, pinapahiya mo kaming mga lalaki. Bakit kailangan pang tumingin sa iba kung may asawa na? Kasal ka na, dapat ay maging tapat ka. Pwede bang tumahimik ka na lang, Kuya Bay? Umuwi na si Madam dahil may gagawin. Magpaliwanag ka agad sa kanya bago pa lumala ang maling akala. Dalawang taon kayong nagkawalay. Siguro marami kayong pag-uusapan. Sige na, mauna na ako. Tapos na ang lahat sa amin noon pa? Hindi mo kailangang magpaliwanag. Wala akong pakialam. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Wala kaming anumang relasyon. Walang relasyon? Bakit kailangang magyakapan habang nag-uusap? Sumama ka sa akin pabalik. Ano bang ginagawa mo? Sumama ka na sa akin pabalik. Ano bang ginagawa mo? Ano ba? Pwede bang huwag kang masyadong mapagmataas? Sabi ko na sa'yo, wala kaming anumang relasyon. 2 taon ang nakalipas simula nung naghiwalay kami. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Ikaw? Hindi ko alam kung bakit siya bumalik sa bansa. Wala akong pakialam sa pagbabalik niya o sa kahit anong tungkol sa kanya. Kung naiirita ka sa kanya, pwede ko siyang pabalikin sa ibang bansa. Wala pa naman akong sinasabi. Bakit ka nagmamadali? At saka bumalik na siya. Anong klaseng dating nobyo ka ba? Talagang wala kang katuwiran. Ngayon alam mo nang wala akong katuwiran? Nagsisisi ka na ba na nagpakasal tayo? Kung ayaw mo nang magpakasal, maghiwalay na tayo. Kiao Wanwan, kapag sinabi mo pa ang salitang iyon, lagot ka sa akin. Anong gagawin mo? Sasaktan mo ba ako? Mag-ingat ka at baka isumbong kita sa pananakit. Wanwan, nandito ka na. Halika rito, halika. Wanwan, tingnan mo. Gusto mo ba itong hade? Kung gusto mo si Ma ay magpapatulong. Nabilhin ito para sa'yo. Ma, ang dami mo nang naibigay sa akin. Huwag na po kayong gumastos. Ikaw ang tanging manugang ko. Sino pa ba ang dapat kong tratuhin ng mabuti? Anong nangyari? Bakit namumula ang mga mata mo? Masyadong mahangin sa labas. Napuwing lang ako. Maghihilamos lang ako. Pinagalit mo ba si Wanwan? Ako, Sa tingin ko, kapag pinagalit mo si Wanwan, makikita mo kung paano kita paparusahan. Bakit kaya tumatawag sa akin si Nang Shue? Hello? Ay, Tita Chen. Ako po ito. Nakabalik na ako. May dala akong regalo galing ibang bansa. Gusto ko po sanang ibigay sa inyo. Nang Shue, wala ako sa bahay. Nandito ako sa Thailand para magbakasyon. Kahit anong regalo pa yan, wag na lang. Marami ng gamit dito sa bahay. Wala na akong kailangan. Sige po, Tita. Mag-usap na lang tayo mamaya. Tatanungin kita. Galit ba si Wanwan dahil ba kay Nan Shue? siguro, aayusin ko ang bagay na ito. Siguro pa. Sigurado akong dahil yan kay Nang Shue. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko gusto ang babaeng yan. Kung dahil kay Nang Shue ay makaaway mo si Wanwan, lagot ka talaga sa akin. Ang yaman ng pamilyang Chen, wala kang makukuha kahit isang sentimo. Ma, ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Kasal na tayo pero ayaw mo pa ring magpayakap? Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi naman ako isang santo. Walang hiya ka. Binibining Kiao. Ako po ito. Binibining Nang Shue. Wala rito si Yubay. Ako ba ang kailangan mo? Pupunta na ako riyan. Wanwan, nandito ka na. Maupo ka. May kailangan ka ba sa akin? Wanwan, ano ba ang trabaho mo?
Konseptong pintor ako. Ayoko ng paligoy-ligoy. Sabihin mo na ang gusto mo. Nabalitaan kong katulong ang mamo. Ang pamilyang Chen sa Nanjing ay isang tanyag na pamilya. Babae rin naman ako, kaya alam ko ang pakiramdam ng gustong yumaman agad. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Hindi kayo bagay ni Yubay. Sa katayuan mong yan, ano bang maibibigay mo sa kanya? Kung ano ang maibibigay ko kay Yubay, ay hindi mo na kailangang pakialaman pa. Dating nobya, tapos na kayo ni Yubay? Hindi ba itinuro ng nanay mo na ang pang-aagaw ng asawa ay kahiyahiyang gawain? Sa tingin ko, Miss Wanwan, ikaw ang sumisira sa kaligayahan ng iba. Kasal na kami ni Yubay, kami ay legal na mag-asawa. Kung sino ang kabit dito, kitang-kita naman siguro, di ba? Teka lang. Narito ang 10 milyong dolyar. Sapat na para sa inyo ng pipi mong ina na mabuhay ng marangya. Ginang tiyan na ako. May pakialam pa ba ako sa 10 milyong dolyar mo? Ang mga ari-ariang ibinigay sa akin ng ina ni Yubay ay umaabot na sa ilang bilyong dolyar. Gagamitin mo ang 10 milyong dolyar para paalisin ako? Ano ba ang tingin mo sa akin? Kaya Wanwan, marami na akong nakitang babaeng katulad mo. Marami ka nang nakita, pero si Yubay ay mas pinili. Ang isang katulad ko. Nakakainis, di ba? Buntis ako. 2 taon ang nakalipas nang maghiwalay kami ni Yubay. Naaksidente siya. Sa sobrang lungkot ko ay pumunta ako sa ibang bansa. Pagkatapos ay nalaman kong buntis ako. Wanwan, tingnan mo. Ito ang DNA test. At mga larawan ng bata. Hindi talaga ako nagsisinungaling sa iyo. Wanwan, malaki na ang bata ngayon. Kailangan niyang lumaki sa isang buong pamilya. Hindi ko hahayaang wala siyang ama. Kung hindi dahil sa bata, hindi ako magiging ganito, kakapal ang mukha, para bumalik at hanapin si Yubay. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa bata. Wanwan, wala na talaga akong magagawa. Wanwan, patawad. Hindi ko rin ginusto ito. Pero, hindi ko hahayaang ang bata ay lumaki sa isang hindi buong pamilya. May intindihan mo ba ako? Sige. Makikipagdiborsyo ako. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ang kasunduang hiwalay sa mesa, napirmahan ko na iyon. Pasensya na sa abala nitong mga nakaraan. Paumanhin. Kiao Wanwan, linawin mong sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin? Ayaw kong maging kabit na sumisira sa pagsasama ng iba. Kabit? Wala akong ibang babae, kundi ikaw. Si Chunang Chue ba ito? Anong sinabi niya sa iyo? Sabi niya, may anak daw kayo. Dahil sa aksidente mo, sa sobrang lungkot niya, pumunta siya sa ibang bansa at doon na lamang buntis siya sa iyo. Binabati kita, Senyoritong Chen. Kagagaling mo lang sa sakit. Heto't mayroon ka na agad, 2 taong gulang na bata. Nakita ko na siya. Malusog ang pangangatawan at napaka-cute na bata. Anak? Sekretarya Qin, pakiimbestigahan ang anak ni Chunang Shue kung ano ba talaga ang totoo. CO, ire-report ko na sana ang tungkol sa bagay na ito. Ang mga ebidensya, nakolekta ko na lahat. Papunta na ako riyan. Sige. Inutusan ko na si Sekretarya Qin na mag-imbestiga. Magpapaliwanag ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng anumang paliwanag mo. Kiao Wanwan, ikaw. Wanwan, magbabakasyon ba kayo ni Yubay? Ma, hindi ko na kayang ituloy ang sa amin ni Yubay. Pasensya na sa abala nitong mga nakaraan. Wanwan, Yubay, ano ba ang nangyayari? Ako na ang bahala rito, ma. Huwag ka nang mag-alala. Kapag hindi mo na ibalik si Wanwan, huwag ka na ring bumalik dito. Hello, Gia. Yung blind date, nanirato mo, anong ganap? Kalahating oras na ko, wala pa rin siya. Hay, hayaan na, bahala na. Aalis na ko. Sabi ni Tita Jiang, may dalang rosas. Siya na siguro to. Hehe. Ikaw ba yung nireto ni Tita Zhang? Ikaw ba si? Ito info ko. Tingnan mo. Ako si Kiao Wanwan. Binibining Kiao? Ang ganda ng mga record ko.
Basahin mong mabuti. Sigurado ka bang ikaw talaga to? Hehe. Nagwapuhan ka ba? Na in love na? Mas magugustuhan mo ang ugali ko. Sa panahon ngayon, maniniwala pa kung lilipad ang baboy kaysa maniwala sa mga litrato ng mga lalaki online. Nandito na. Credit report ko, medical report. Pati bank balance ko, Pasensya na, wala akong dala. ayos lang. Ang ganda mo, sapat na yon. Ikaw, gaano ka katangkad? 1.65. Maliit ka? Kawawa ang anak. Mag-180 na sana ako? Yun ang ideal na height. Tanong ko lang, yung sinasabi mong sana, gaano kalayo? Konting-konti, mga 15 sentimetro. Eh di kasing tangkad lang kita? Nag-aalala ako, baka yung 2 lalaki at 1 babae natin maging pandak. O kaya naman, 2 babae at 1 lalaki. Dapat 3 ang anak, dapat may lalaki. Ginoo. Parang masyado ka namang nag-iisip ng malalim. Ang taong tulad ko, ang pinakamalaking bentahe ay ang pagiging mapag-isip. Kahit hindi ka bagay sa akin, ang katawan at mukha mo ay malaking puntos pa rin. Kung ganoon, ano naman ang bentahe mo? Siyempre ang aking pagkalalaki. Feeling gwapo. Kapag pinakasalan mo ako, manganak ka agad, ang gagawin mo lang ay mag-alaga ng bata, maglaba ng mga damit at maglinis ng bahay. Sa hinaharap, ako sa labas, ikaw sa loob, napakaganda nito. Hi. Hindi ako magaling dyan. At sa tingin ko, kapag ang babae ay kasal na, dapat ay mayroon pa ring sariling karera. Hindi ba dapat ang babae ay marunong mag-alaga ng pamilya? Kung hindi mo alam iyan, bakit ka pa nakikipag-date? Nakakainis ang feeling gwapo. Papatulan talaga kita. Ganito iyon. Ang dating asawa ko ay may anak na. Kaya naman, nandito ako sa blind date para makapag-asawa muli. Ano? Kasal ka na pala? Bakit ka pa rito? Nagsasayang ng oras? Pero, dahil sa iyong kagandahan, kung handa kang magbigay ng bigay kaya, maaari kitang patawarin at pakasalan. Sino ka ba? Ang asawa ng binibining, nakadate mo ngayon? Isa lang palang lalaking umaasa sa babae. Umalis ka na. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Ganoon ba? Bakit hindi tayo maupo at sabay na makipag-date? Para naman si Kiao Wanwan ay makapili ng maayos. Kumpara sa akin, malayo ka pa. Mayroon akong permanenteng trabaho. Ako ay walang trabaho. Ang pagiging CEO ay tila hindi nga itinuturing na trabaho. Isa ka lang palang, standby. Mayroon akong permanenteng trabaho. Permanenteng trabaho? Kung ganoon, magkano ang sahod mo sa 1 taon? Hindi aabot ng 1 milyon? Ang ibig niyang sabihin ay mahigit 3,000 lang. Eh ikaw, magkano ang kinikita mo? May bahay at kotse ka ba? Hindi naman marami. 1 milyon bawat minuto lang. Ikaw na lalaking umaasa sa babae, mas mayabang ka pa sa akin. Kayong dalawa ay talagang magkaiba. Tungkol sa bahay at kotse ko, kung hindi ko mababawi si Wanwan, siguro ay ibibigay ni Ma ang lahat sa kanya. Ano? May bahay ka? Sabi nga nila, ang lalaking 40 taong gulang ay parang bulaklak, pero ang babae ay parang basura na. Pinapayuhan kita, mag-asawa ka na agad. Huwag mo nang pangaraping makasal sa bossy na CEO. Maghanap ka na lang ng matinohay tulad ko. Ito ba ang ka-blind date mo? Maaari mong kutyain ang ka-blind date ko, pero huwag mong kalimutan na nakapirma na tayo sa kasunduang hiwalay. Kaya huwag mo na akong gawing insecure sa itsura ko. 40 taong gulang na ako pero maganda pa rin. Habang ikaw na 40 taong gulang ay mahirap pa rin. Kaya para sa mga babaeng nandidiri sa'yo, tuturuan kita ng leksyon. Binuhusan mo ako? Hindi mo pa ba alam? Ang lalaking ito sa harap mo ay ang pinakamayaman sa Nancheng, si Chen Yubay. Nakasal na ako sa kanya. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Bakit hindi mo man lang ako bigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Wanwan, ano ba ang tingin mo sa akin? Noong kami pa ni Chu Nang Sue. Sigurado ako, hindi ko siya ginalaw. At saka, hindi ko talaga gusto si Chu Nang Sue. Hindi mo siya gusto? Sumama ka sa akin. Saan mo ako dadalhin? Hinahanap pa ako ni Yubay. Binibining Chu, pakitingnan mo ang dokumentong ito. Ito. Ano ito? Ako. Kay Jia Zijun ang bata. Bakit sinasabing sa akin ito? Ako. Ang nobyo mong si Jia Zijun nakulong dahil sa ginawa niya. Ngayon ay babalik ka sa akin? Noong nagde-date tayo, 2 taon ang nakalipas. Kailan kita ginalaw?
Bakit hindi ko alam ito? Chu Nang Shue, kung ang pamilyang Chunyoy ayaw nang manatili sa lungsod ng Nancheng, hindi ako magdadalawang isip na palayasin kayo sa lungsod ng Nancheng. Yubay, bakit mo ito ginagawa sa akin? Linawin mo. May nangyari ba sa atin? Sagutin mo ang tanong ko. Kung hindi, ang kurakot ng iyong pa at ma, pati na rin ang iyong pangungopya sa Akademya ng Sayaw, ay hindi ko magdadalawang isip na ibunyag. Hindi. Yubay, alam ko nang mali ako. Mula ngayon ay umayos ka na. Sekretarya Qin, ilabas siya. Ayaw ko nang makita ang taong ito. Opo. Yubay, alam ko na talagang mali ako. Yubay. Yubay, patawad. Dapat naniwala ako sa'yo. Huwag na itong mauulit. Kahit na inosente ka, pero nasa sala tayo. Hindi pwede. Kung naniwala ka lang sa akin, nagbabakasyon na tayo ngayon. Paano mo babayaran ang utang mo? Yubay, nasa sala tayo. Baka may makakita sa atin. Mas gusto kong tawagin mo akong asawa. Ngayon ko lang nakita na ganito si Bai sa isang babae. Ito ba ang tinatawag na bossy na CEO? Sa tingin ko, hindi siya sasagutin ng CEO sa ganyan. Asawa. Inaapi mo ako. Bai, bilisan mo at habulin mo siya. Sa ganitong paraan, sa susunod na taon ay hindi. Ngayong taon ay may pag-asa na ako na magkaroon ng apo. Tita Hui, tulungan mo akong tumingin ng gamit ng sanggol. Masaya pa rin kahit tinanggihan? CEO, mahilig ka ba talagang masaktan? Sabihin mo, paano mapapaamo ang isang babae? Mina, para hindi niya iwan ang isang lalaki? Ha? CEO, wala pa akong karanasan sa pag-ibig kaya hindi ko po alam. Sumagot ka na lang kapag tinatanong kita. Kapag napa-oo mo si madam, dodoblehin ko ang bonus mo. Gusto kong magsalita ka. Sabihin mo na, kung makuha ko si madam, dodoblehin ko ang bonus mo. Kung ganoon, sasabihin ko na. Ganito yon. Una sa lahat, sa panliligaw, kailangang ipakita ang galing mo. Sa madaling salita, ang mga babae, gusto nila ng mabait at guwapong lalaki. May punto ka. Ituloy mo lang. Nakikinig ako. CEO, seryoso niyo naman po. Ang pangalawa naman, dapat makapal ang mukha. Purihin niyo siya ng purihin. Ang mga babae, mahilig sa matatamis na salita. Pangatlo naman, ibigay ang gusto niya. Alamin niyo kung ano ang hilig niya. Bukas, humanap ka ng pastry chef. Bibigyan ko si Wanwan ng sorpresa. Sige po, walang problema CEO. Halika, upo ka. Ito na ba iyon? Ang huling almusal na sinasabi nila. Nagkamali nga ako ng tingin sa iyo. Pero hindi naman kailangang patayin mo ako. Wanwan, nagustuhan mo ba? Chen Yubay, baka naman nahihirapan na ang kumpanya mo, kaya magtatrabaho ka na bilang gigolo? Naku, sabihin mo lang kung may problema ka. Marami akong nakuha na malalaking order, kaya kitang buhayin. Pigil lang. Sabi ni Sekretarya Qin, dapat makapal ang mukha para makuha ang asawa. Wanwan, ako mismo ang nagluto nito. Kung gusto mo ito, araw-araw kitang ipagluluto. Ngayong araw, sinapian ka ba? Ang weird mo. Sabi ni Sekretarya Qin, sa panliligaw sa asawa, dapat makapal ang mukha. Hindi mo naman kailangang gawin to. Gusto rin kita. Sa susunod ba, pipirma ka pa rin ng kasunduang hiwalay? Pasensya na po, CEO. Ano? Ituloy niyo lang. Bumalik ka. Yubay, ano ang mga ito? Mag-iikapitumpong kaarawan na si Lolo. Ito ang mga regalo para sa kanya. Bilang aking asawa, dapat ikaw ang pinakamaganda at kainggitan ng lahat.
Ang lahat ng ito ay mula sa mga luxury brand, mga designer brand. Ang dami naman nito. Hindi ito gusto ni Wanwan, palitan ng mga ito. Nga pala, humanap ka ng couture designer na lilipad dito para maging sakto sa sukat ni Wanwan. Wag na. Sapat na ang mga ito. Ang unang pangkat pa lang ito, ang ikalawang pangkat at ikatlong pangkat ay nasa private plane na at parating na. Ituloy nyo. Ito ang mga pinakamahal na hiyas sa mundo. Tingnan niyo ang hiyas ng Afrika. Sabi sa usap-usapan, nakakabit ito noon sa korona ng reyna ng Britanya. Gumastos ang CEO ng 600 milyon para mabili ito para sa inyo. Gusto mo? Sa iyo na to? Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Wanwan? Marami kang pinagdaanan noon? Ngayong asawa na kita? Deserve mo ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo. Salamat, Yubay. Ito ang inihanda ko na regalo para kay Lolo. Sa oras na iyon, bilang apo sa tuhod ng pamilyang Chen, ibibigay mo ito sa kanya. At si Lolo, ia-anunsyo ang iyong pagkakakilanlan. Sa piging ni matandang Master Chen, kailangan ko ang tulong mo para mabawi ang pamilyang Chen. Kapag nagtagumpay tayo, kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Kung hindi dahil kay Kia Wanwan, sa babaeng iyon, hindi sana ako naging katatawanan. Napagalitan ng pamilyang Chu at inayawan ni Lolo. Sisiguraduhin kong si Kia Wanwan ay mawawala na sa mundong ito. Walang problema. Kaya ko ring ipakasal kang muli kay Chen Yubay. Kapag naging asawa ka na ni Yubay, makukuha mo na ang puso niya. Usapan yan. Kia Wanwan, masaya ka na ba ngayon? Pagsisihan mo ang lahat. Matandang Ginoo, tingnan lang natin. Sa piging na ito, babawiin ko ang pamilyang Chen at pagbabayarin kita sa lahat ng utang mo sa akin. Si Chen Yubay pala yan. Ang gwapo naman niya. Mukhang mahal na mahal ang asawa. Hindi siya mukhang paralisado, gaya ng sabi-sabi. Ang ganda rin ni Madam Chen. Ano naman kung maganda? Balita ko ang nanay niya ay katulong lang sa pamilyang Song. Tatanggapin ba ng pamilyang Chen ang ganyang manugang? Kapag nagalit ang matandang Ginoo, siguradong palalayasin siya rito. CEO, ano po? Wanwan, ibaba mo muna ang regalo, tatapusin ko lang ito at babalikan kita agad. Anak lang ng katulong. Paano mo nasisikmurang gamitin ang pangalan ng asawa ni Yubay para magpakita rito? Kung nakapunta ka, bakit ako hindi? Hindi mo na ako maluloko at hindi ko nahahayaang sirain mo ang relasyon namin ni Yubay. Tingnan na lang natin. Basag na ang jade. Tingnan ko lang kung paano ka magpapaliwanag. Kina matandang Chen at Yubay. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa aking kaarawan. Ngayong araw, formal ko sa inyong ipakikilala ang isang tao. Ito ang aking apo sa tuhod na si Kiao Wanwan. Sa kanila ko na ipagkakatiwala ang pamilyang Chen. Ang mga shares na hawak ko ay hahatiin ko ng pantay kay Wanwan at Yubay. Kung may mga has na bastusin si Wanwan, kinalaban niyo ang pamilyang Chen at kinalaban niyo rin ako. Lolo, masyado itong mahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Wanwan, asawa kita, hindi lang shares. Kahit ang buong Chen Group ay ibibigay ko sa iyo. Maluwag sa loob ko. Lolo, hangad ko ang siksik na biyaya at mahabang buhay. Napakabait talaga ng aking apo sa tuhod. Imposible. Paanong naging buo? Apa rin ang jade na ito? Siguradong may ginawa kang pandaraya. O baka natatakot kang malaman ni matandang Chen, kaya nagbigay ka ng peking jade. Chunang Shwe, kaarawan ni Lolo ngayon. Kung sadyang gusto mong sirain ang mood ni Lolo, hindi lang si Chen Yubay ang hindi magpapalampas sa iyo, pati ako ay hindi ka papatawarin. Iho, huwag ka munang kumilos.
Alam kong nagkasala ang apo ko kay Madam Chen. Maaari bang alang-alang sa akin ay patawarin mo si Nang Shue? Sinadyang basagin ni Chu Nang Shue ang regalo ni Wanwan kay Lolo para idiin si Wanwan. Ang sinumang magtatangkang saktan si Wanwan, hindi ko palalampasin. Matandang Master Chu, ang jade na ito ay mula kay Qin Shi Huang. Ito ay walang katumbas at napakahalaga. Mabuti na lang at si CEO Chen ang nakabisto sa pakana ni Binibining Chu. Matagal na sanang nawala ito. Matandang Cho, ano ang tingin mo rito? Isa lang ang gusto ko. Hindi dapat maapi si Wanwan. Humingi ka na ng tawad kay Madam Chen. Hindi ako hihingi ng tawad. Kung hindi dahil kay Kiao Wanwan, ako dapat ang mapapangasawa ni Yubay. Bakit ako hihingi ng tawad? Chu Nang Shue, tumahimik ka. Ikaw ang umayaw kay Yubay noong comatose siya. Palihim mong kinansela ang kasal, tumakas ka sa ibang bansa at nagkaanak sa ibang lalaki. Ngayon, huli na ang boyfriend mo, kaya babalik ka kay Yubay. Ang nangyayari sa'yo ngayon ay bunga lang ng sarili mong gawa. Ilayo siya. Bitawan niyo ako, hindi ako sasama. Sandali. Huwag kayong gagalaw kung ayaw ninyong mamatay. Nakikiusap ako. Iligtas mo ako. Kapag iniligtas mo ako, magiging sayo na ako. Walang silbi. Kahit maliit na bagay, hindi magawa. Ituloy nyo yan. Chingye, natatandaan ko 10 taon ang nakalipas. Pinalayas ka na sa pamilyang Chen at kailanman ay hindi na makakabalik. Ngayong araw, nagdala ka ng maraming tao rito para ba manggulo? Nabalitaan ko kasing ibibigay mo ang pamilyang Chen kay Yubay. At sa isang dukhang wala namang kaugnayan sa dugo ng pamilya, hindi ko papayagan to. Ang pamilyang Chen ay sa akin lang. Tumahimik ka. Hindi pa ako ganoong katanda para hayaan ang isang pinalayas na tao. Nadiktahan ako sa gagawin ko. Dahil magkadugo pa rin tayo, isama mo ang mga tao mo at lumayas. Huwag ka nang babalik dito at palalampasin ko pa ang buhay mo. Hindi ikaw ang masusunod ngayon, sugod. Kung ayaw mo nang madali ang usapan, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Sugod! Nakapaghanda ka pala? Imposible. Siguradong si Nang Shue, trinaydor ako ng babaeng yon. Huwag ka nang magmarunong. Mula noong unang beses kang palihim na lumapit kay Nang Shue, ang bawat galaw mo ay alam na lahat ni Yubay. Hindi ka lang ginalaw dahil ayaw naming malungkot si Lolo. 10 taon ang nakalipas noong bata ka pa at wala pang muwang hindi kita natalo. Nagtiis ako ng 10 taon pero hindi pa rin pala kita kaya. Lumuhod ka na ngayon din, humingi ka ng tawad kay Lolo at magmakaawa kang buhayin ka pa. Lolo, mag-ingat kayo. Wanwan. Huwag kayong lalapit. Kung hindi, isasama ko siya sa hukay ko. Lolo, ingat. Wanwan. Huwag kayong lalapit. Kundi isasama ko siya sa aking kamatayan. Wanwan, kasalanan ni Lolo. Naniwala ako sa hayop na ito na magbabagong buhay siya at napahamak ang aking apo sa tuhod. Lolo, kahit hayop ay maawain sa anak, siya ang nawalan ng bait. Hindi niyo ito kasalanan. Tumahimik ka. Isa pang salita, puputulin ko ang dila mo. Sinasabi ko sa iyo, tauhan lahat ito ni Chen Yubay. Saktan mo lang ako ng bahagya. Tiyak na danasin mo ang hirap. Pakawalan mo si Wanwan. Bilang pinuno ng pamilyang Chen, pangakong makakaalis ka ng buhay. Kundi, pagsisisihan mo ito. Wala na akong natira. Ayoko na ring umalis ng buhay. Isasama ko ang mahal mo. Mas masaya ito sa pakiramdam kaysa sa patayin ka. Ikaw, habang buhay kang mabubuhay sa pagsisisi. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Dahil alam ko na ililigtas mo ako. Ilabas ang taong iyan. Itapon sa labas ng bansa. At wag na wag nang babalik. Lolo? Teka lang. May isa pa siyang kaso na dapat ipaliwanag. Chen Qingye. Dahil muntik mo nang mapatay si Wanwan, hindi na ako magpapatawad. Ngayon, ipaghiganti ko ang ama ni Wanwan. Anong sinasabi mo? Ang ama ko hindi kilala ang pamilyang Chen. Lolo, hindi aksidente ang nangyari. 10 taon na ang nakalipas. Sinadya iyon ni Chen Qingye. Huwag mo akong siraan. Hindi ko sasaktan si Lolo. Paso. Gautian? Hindi ba pagkatapos ng aksidente ko ay nagpakamatay ka na? Paanong buhay ka pa? Lolo,
Kilala ko ang taong ito. 10 taon ang nakalipas. Siya ang pumatay sa tatay ko. Papatayin ko siya para sa ama ko. 10 taon ang nakalipas, binayaran ni Chen Qingye ng malaki si Gao Tian para sirain ang preno nyo, kaya nawalan ng preno. At nabangga ang tatay ni Wanwan. At ang tatay ni Wanwan, nang makita kayong walang malay, tiniis ang sakit para iligtas kayo? Kaya hindi agad nagamot at tuluyang pumanaw. Wanwan, kung hindi dahil sa tatay mo, wala na sana si Lolo. Nagkamali si Lolo. Akala ko pamilyang Song ang nagligtas sa akin. Buti na lang at pinakasalan mo si Yubay. Kung hindi, wala akong mukhang ihaharap sa ama mo. Lolo, ang ama ko sa langit, kapag nakita niyang masaya ako, magiging payapa rin siya. Chen Yubay, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang taong iyan, pero wag mo akong siraan. May ebidensya ako. May recording kami ni Chen Qingye sa phone ko. Maiintindihan nyo ang lahat kapag narinig nyo ito. Sinabi ni Chen Qingye noon na noong tinulungan kitang putulin ang brake pads ng matandang Ginoo at nang maging pinuno ka ng pamilyang Chen, bibigyan mo ako ng 30 milyon. Hindi ko akalaing wala kang silbi. Kaya napilitan akong magtago kung saan-saan. Kung hindi mo ibibigay ang 30 milyon, ibubunyag ko ang sekretong ito sa lahat. Ubusan ng lakas. Huwag kang padalos-dalos. Pagkatapos ng handaan ng matandang Ginoo, kapag kontrolado ko na ang buong pamilyang Chen, bibigyan kita ng 300 milyon. Peke ang lahat ng ito. Peke ito. Noon pa man ay may hinala na ako na may kinalaman ka sa aksidente. Pero dahil akala ko ay patay na si Gao Tian, na wala ang lahat ng mga ebidensya, kaya pinalayas lang kita sa pamilyang Chen. At pinagbawalang bumalik kailanman. Hindi ko akalaing ikaw nga talaga ang may gawa ng aksidente. Senyor, ang mga eroplano at sasakyan natin ay walang anumang problema. Kung hindi dahil kay Chen Qingye, hindi ka sana na aksidente. Napilitan lang din ako. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Tawagan ang istasyon ng pulisya. Hayaang ang dalawang hayop na ito ay mabulok habang buhay sa loob ng kulungan para pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Nagdusa ka, Apo. Sa hinaharap, kapag minaltrato ka ni Yubay, si Lolo ang mismong mananagot sa kanya. Lolo, una si Ma, at ngayon naman ay ikaw. Pareho ninyong pinoprotektahan si Wanwan. Ang buhay ko sa hinaharap ay hindi ko na kayang isipin pa. Ang mga lalaki sumasama. Kapag nagkakapera, kampante ako ngayong si Wanwan na ang magbabantay sa iyo. Doon lang ako mapapanatag. At saka ikaw, napakabagal mo kumilos, hindi ka pa nagpo-propose. Kailan ko pa makakarga ang aking apo sa tuhod? Wanwan, papayag ka bang magpakasal sa akin? Mayaman man o mahirap? May sakit man o malusog? Handa ka bang makasama ako habang buhay, magpakailanman? Oo, payag ako.